Mr. Silent Channel. Kabanata 1031 hanggang 1041. Kahangahangang bagong daigdig. Nagulat ang lahat nang marinig nila ito. Tila ang panloob na labanan ay talagang ang masamang katangian ng mga tao mula pa noong unang panahon. Magbago man ang kapaligiran, hindi ito magbabago. Paglaon, hinikayat namin siya ni Yuling na magpakasal muna at maghanap ng 12-12 ng asawang magpapatuloy sa linya ng pamilya. Ngunit, napaluha si Hong Xingyo, hindi pumayag si Junor at sinabing gusto niyang lumabas para mamasyal, ngunit nang umalis siya, hindi ko na ito nakita pang muli. Ang sumunod na nangyari ay malamang na ang spacecraft ay nagkakaroon ng problema sa interstellar travel at pagiging stranded sa Earth. Ngunit mahina, naramdaman na lang ng lahat na tila may malaking sabwatan, ngunit hindi ko ito mahuli. Kung gayon, ano ang sumunod na nangyari? Tanong ni Hong Dali sa mahinang boses, pagkatapos ay nalaman mo na ang aking dugo ay naglalaman ng mga gene ng ating lolo militar. Kung gayon, tinitigan ni Hong Xingyu si Hong Dali at mahinang sinabi. After you galactic nobles got your blood, they analyzed it. Nung una, nalaman lang nila na naglalaman pala ito ng genes ng mga galactic nobles. Dahil dito, they originally planned to save you. Well, your galactic noble genes came from your mother. But when I continued the analysis, I found that you also have the genes of my Hong family. Phase teleportation is this must be unique family, genetic and ability. Agad na sabi ng lahat. Naintindihan. Hindi nakakagulat na masunurin ang sigaw ng matandang mag-asawa. Sa pagsasalita tungkol dito, talagang pinagpala si Hong Dali ang kanyang ama ay nagmula sa pamilyang Hong, ang pinakamataas na maharlikang pamilya sa Shenlong Star Realm, at ang kanyang ina ay nagmula sa galactic na aristokrasya at ang numero 1 henyo sa East Galaxy. Mu Chanji, well, ang cool na background na ito ay nabulag sa mata ng lahat ng 24K Krypton Gold sa isang iglap lang. Ngayon na sa wakas ay nasabi na at nagawa na ang lahat, mas tumitingin ang matandang babae na si Hua Yaling kay Hong Dali, mas nagustuhan niya ito. Ang batang ito ay ipinanganak na patas at patas. Kahit na ang kanyang figure ay hindi tulad ng isang malakas, ang kanyang mga tampok ay maganda. Lalo na sa pagitan ng kanyang mga kilay at mata, siya ay may mabait na espiritu tulad ng orihinal na Hong Jun, at ang kanyang katawan ay karaniwang mahina at mahina, kaya habang tinitingnan ko siya, mas lalo ko siyang nagustuhan. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumingin kay Hong Dali, hinawakan ng matandang babae ang kamay ni Hong Dali at inilagay ang dalawang bilog na bato sa kanyang kamay. Dali, walang maibibigay sa iyo ang lola mo, kaya iregalo mo na lang ang mga batong ito. Bilang regalo sa pagpupulong, ang Susuhuho ay isang maliit na bagay na may 150% na pagtaas sa enerhiya. Isang maliit na bagay na may 150% na pagtaas sa enerhiya. Sa isang sandali, naramdaman ng lahat na talagang hinamon ang kanilang tatlong pananaw. Kung ang pares ng mga batong ito ay ilalagay sa merkado, tiyak na hindi mabibili ang mga ito. Ang enerhiya ay tumaas ng 150%. Kaya binigay na lang niya kay Hong Dali para paglaruan. Naglalaro gamit ang iyong kamay bilang fitness ball. Pagkatapos ay halos matakot si Hong Dali sa iba sa kanyang mga salita, Lola, maaari ko bang gamitin ang mga bowl ang ito bilang mga bowl ang salamin at paglaruan ang mga ito? Habang sinasabi niya ito, tiningnan niya ang pares ng magagandang bagay, na halos sapat ang halaga para makabili ng galaxy. Mukhang medyo malakas ito. Pagkatapos sa mga mata ng lahat ng gustong pumatay sa kanya, ang matandang babae na si Hua Yaling ay tumanggaw ng hindi man lang nag-iisip, okay. Maaari mong laruin ang anumang gusto mo. Hanggat handa ka. Walang problema na basagin ito at marinig ang tunog. Well, sa pangungusap lang na ito, direktang na-upgrade si Hong Dali sa isang star level na aliberga. Ang pag-upgrade na ito ay iba sa mga nauna. Dati, pagdating niya sa Galaxy Alliance, nagawa niyang gumawa ng sarili niyang paraan sa mundo. Ang pagiging isang peripheral noble o isang bagay ay isang maliit na bagay lamang. This time they are so awesome, they are directly like the royal family of the Star Realm. Royal pa rin sa royals. Tingnan ang mga ekspresyon ng matandang mag-asawang ito. Itinuring nila si Hong Dali bilang kanilang apo. Apo ko. Sa madaling salita, halikan mo ang iyong apo. Maraming mga kamag-anak na pinaghihiwalay ng ilang henerasyon, ngunit ngayon tayo ay pinaghiwalay ng ilang henerasyon. Sa partikular, maaaring gumamit si Hong Dali ng phase teleportation, at medyo katulad siya ni Commander Hong. Mula ngayon, maaari na siyang maglakad ng patagilid sa buong Shenlong Star Realm. Lola, ipinakita ni Hong Dali ang kanyang karaniwang kakayahan na pasayahin ang mga tao sa oras na ito, may mga magagandang bagay sa planetang ito na binili ko. Isasama ko muna kayo ni Lolo upang makita ito, okay. Maganda. Magandang bagay. Anong magagandang bagay ang makikita sa napakaliit na lugar? Medyo nag-aalala pa rin ang matandang babae sa kapaligiran dito. Ito ay talagang hindi niya kasalanan. Pagkatapos ng lahat, siya ay mula rin sa Holy Dragon Royal Family. Natural, ang mundong nakita niya ay hindi may kukumpara kay Hong Dali, isang bumpka na lumaki sa mundo. Kaya't magbibigay pa rin siya ng ilang benepisyo sa mga taong naruroon.
Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mayamang pamilya, isang star level na sobrang mayaman na pamilya, kaya napakahiyang magkaroon ng napakakaunting mga regalo. Pero bago pa man siya makapagpatuloy, hinayla na ni Hongdali ang dalawa palabas at nag-walk out, lolo, lola, tara na, bagay talaga, hehe. Little you, my dear, ay nagbabalak na bigyan ako ng magandang bagay. Sandaling nag-isip ang matandang babae, ngunit hindi nakatiis na salungatin ang intensyon ni Hongdali, at sinundan siya palabas. Matanda, umalis na tayo, lumabas tayo at tingnan natin, pagkatapos ng lahat, ito ay ang aking kabanalan, umalis ka. Tingnan mo lang. Oo, okay, tumanggo si Mr. Hong Xingyo. Hindi mahalaga kung mahal o hindi ang mga bagay na ibinibigay ng mga susunod na henerasyon sa kanilang sarili. Ang mahalaga ay may ganitong intensyon sila. Kahit na binibigyan lang niya ang kanyang sarili ng isang ordinaryong hiyas ng katangian, ito ay tanda pa rin ng kanyang sinseridad, at dapat niyang tanggapin ito ng mapagpasyang pagdating ng panahon. Kaya lahat ay sumakay sa spaceship. Habang nasa daan, hindi nagsalita si Hongdali sa pagkakataong ito, at pagkatapos ay kakaiba ang mga ekspresyon ng lahat ng tao sa paligid niya, na ikanalito ng matandang mag-asawa. Anong klaseng sitwasyon ito? Anong uri ng magandang bagay ang mayroon? Kailangan mo pa bang sumakay ng spaceship? Mabuti na lang at hindi masyadong malayo ang biyahe, at mga 10 minuto lang ay nakarating na kami sa dulo ng field. Bilang isang resulta, pagkatapos maghintay para sa spacecraft, ang matandang mag-asawa ay ganap na natigilan. Health gem. Napakagandang hiyas sa kalusugan. Isang bundok na puno ng mga hiyas sa kalusugan. Ang bundok ay naglalabas ng berdeng fluorescence, na siyang fluorescence na kumakatawan sa buhay. Nakatayo lang malapit sa bundok, mararamdaman mo na ang pabago-bago ng buhay. Ang iyong buong katawan ay tila nabautismuhan ng mga elemento ng buhay, at maaari mong maramdaman, ang buong tao ay tila ilang dekada na mas bata. Ito. Kahit na may malawak na kaalaman si Mr. Hong, talagang natigilan siya. Hindi ka pa nakarinig ng ganoong kalaking hiyas sa kalusugan, lalo pa itong nakita. Lolo, okay ba ang bagay na ito? Nakita ko ito dito. Pangalanan itong tore ng buhay. Nakangiting napapunas si Hongdali sa kanyang ilong, medyo matanda na yata kayong dalawa. If you don't mind that this place is too remote in the future. Halika na lang at manirahan dito, dapat ay mabuti para sa iyong kalusugan, hehe. Sa itsura ng matandang mag-asawang ito, masasabi mong nasa katandaan na sila. Pagkatapos ng lahat, ang mga katangian ng buhay ng mga tao mismo ang pumipigil sa pag-unlad ng haba ng buhay. Gaano man kalakas ang mga tao, hindi naman sila mga Diyos. Palagi silang magdurusa mula sa pagsilang, pagtanda, sakit at kamatayan. Gayunpaman, kung direkta kang nakatira malapit sa tore ng buhay, tiyak na magiging kapaki-pakinabang ito sa mahabang buhay. Buhay. Paanong hindi alam ng matandang mag-asawa ang ibig sabihin ni Hongdali? Niyakap ng matandang babae si Hongdali at sumigaw na parang tumitibok ng puso, "Oh, ang aming munting sinta." Tingnan mo si Xiao Xin, ang mga salitang ito ay nagpapainit sa kanyang puso. Okay. Sabi niya at pinunasan ang luha niya. Walang paraan, wala na rito si Hongjun, at ang kanyang habang buhay ay wala pang 100 taong gulang nang hindi makapagsanay. Buti na lang at nandyan pa si Hongdali na sa wakas ay matanda na at may kinabukasan. Bagamat may mga anak din ang iba pang asawa ni Hong Xingyu sa pamilya, sa layo at distansya, si Hongjun, na ipinanganak sa Huayu Lingsheng, ang pinakamalapit sa kanya. Ang batang ito, ang mga mata ni Hong Xingyu ay puno ng pagmamahal, ngunit umiling pa rin siya, ang gayong malaking tore ng buhay ay talagang isang magandang bagay, ngunit nakakalungkot na tayo, bilang maharlikang pamilya, ay mabubuhay lamang sa Shenglong Planet. Dahil dito, hindi pa siya tapos magsalita. Ang matandang babae na si Hua Yaling ay may pinakairitableng ugali at direktang pinutol siya, "Matanda, sira ba ang utak mo? May napakalaking tore ng buhay dito. Pagbalik natin, maaari na lang nating ilipat ang isa sa pangunahing lungsod." Ang mga matandang iyon ay tinitingnan niya ang ating bato ng buhay araw-araw at nagseselos. Sa pagkakataong ito ay direktang hiniling niya na lumipat sila rito. Sa tingin mo ba maaari pa silang tumutol? Nang matapos magsalita si Hua Yaling, lumiwanag ang mga mata ni Hong Xingyu, oo. Ang napakalaking tore ng buhay ay talagang isang hindi mabibaylang kayamanan. Siguradong handang pumunta ang mga matatandang iyon. Pagdating nila, magsasama-sama tayo. Hehe, mula ngayon, ang planeta mo ang magiging lugar kung saan magre-retiro ang Holy Dragon Royal Family. Habang nag-uusap silang dalawa, lahat ng sumunod sa kanila sa bagong lupa ay nabigla. Mula ngayon, ang New Earth ang magiging lugar kung saan magre-retiro ang Holy Dragon Royal Family. Damn it, hindi ba't napakaganda ng lugar na ito na maaaring pumailang lang sa langit? Isipin ito, sa buong bagong lupa, sinumang matandang lalaki o babae ay mula sa maharlikang pamilya ng Shenglong. Sino ang maglalakas loob na isipin ito?
Ngayon ay mayroon na akong mga koneksyon, isang tagapagtaguyod, lakas ng ekonomiya at militar, at lahat ng bagay. Bakit hindi magkasama ang lahat ng mga kahangahangang tao sa mundo ng bituin? Thai, misteryosong kapatid, lihim na hinayla ni Hong Wigyu si Hong Tu at ang misteryosong lalaki, ay lakip kaagad ang teritoryo, at ay lakip ang lahat ng teritoryong makokontrol natin. Gusto natin ang lahat ng lugar, at ayaw din silang panatilihin ng Earth Alliance. Direktang pagsamahin. Naunawaan kaagad ni Hong Tu at ng misteryosong lalaki ang ibig niyang sabihin. Ang mga mata ni Hong Tu ay kumikinang sa ginto, oo, oo, oo. Kung ang lahat ng matatandang lalaki mula sa Shenglong Royal Family ay pupunta rito, ano ang mangyayari sa kanila? Bawat pulgada ng lupa ay mahalaga. At ito ay tiyak na hindi mabibili ng salapi. Excited din ang misteryosong lalaki at gustong tumalon, mula ngayon, tayong mga Earth lang ang magiging pinakamalapit sa Royal Family. Sabi ni Hong Wigyu na may ngiti sa labi. Noong sinaunang panahon, siya ang pinakatanyag na beteng sa paligid ng emperador. Walang salita. Ngumiti si Hong Tu at itinaas ang kanyang kilay, kahit na ano, mula ngayon, tayong mga Earth lang ang magiging pinakasikat na eunuch sa mundo. Natatakot ako na ang Star Realm ay maaaring tumagilid. Nako, napakalakas mo. Napakaganda ng paglipat na ito. Iniisip ko kung paano makakuha ng higit pang mga bagay. Ngayon ay tila hindi na kailangan ng lupang ito, tulad ng bagong lupa na ito. Mapait at umiling, palagi niyang nakukuha ang pinakamahusay sa mga bagay ng hindi sinasadya. Siya ay ipinanganak na may mapagpalang buhay. Ito ay talagang walang kapantay. Ang pagmamataas ay nakasulat sa kanyang mukha, kailangan iyan, anak ko siya. 1,000,000 mga barya ng galaxy bawat metro kwadrado, 1,000,000 mga barya ng galaxy bawat metro kwadrado, sabi ng misteryosong lalaki na may kaunting mahika sa gilid, hindi bababasa. 1,000,000 mga barya ng galaxy bawat metro kwadrado, walang diskwento. 1,000,000 kada metro kwadrado, isang gusali ay nagkakahalaga ng 10 bilyon, 10 gusali ay nagkakahalaga ng 100 bilyon, 100 gusali ay nagkakahalaga ng trilyon. Shenglong coins. Lihim na sabi ni Hong Wigyu, tiyak na mas mahalaga ito kaysa dim coins. Sinabi ng dalawa, oo, mga barya ng Shenglong. Kabanata 1032 Shenglong Royal Super Seminary. Si Hong Wigyu at ang iba pa ay nagbubulungan dito upang pag-aralan ang hinaharap na plano ng real estate sa New Earth, habang sinimulan ni Mr. Hong Xingyu na ayusin ang mga susunod na partikular na bagay para kay Hong Dali, mahal, mangyaring tapusin ang bagay dito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay bumalik ka sa Shenglong Planet sa amin. Maraming mapagkukunan doon. Mas matuturuan ka namin kapag nakarating ka doon. Sabi niya at umiling pa rin ang kanyang ulo, narito pa rin ang mga mapagkukunan ng buhay. Hindi mabibaylang kayamanan, napakakaunti pa. Dadalhin mo ba kami sa Shenglong Star na iyon para sa pagsasanay? Paano mo pinaplano na linangin ang mga ito? Hihilingin mo ba sa amin na magsanay ng martial arts? Well, Lolo, umiling si Hong Dali na parang kalansing, sa tingin ko ito ay mabuti. Sinusubukan mo bang hilingin sa akin na magsanay sa isang tao? Ang aking pangangatawan ay hindi angkop. Mabuhay ang mga artificial na Diyos. Kung hindi dahil sa pagsabog ng Star Knight at ng pangalawang gear, ang mga puntos ng katangiang pangkalusugan ay lampas na lamang sa 60 puntos. Natatakot akong mapilitan talaga akong mag-practice this time. Sa katunayan, hindi mahalaga kung ito ay ordinaryong pagsasanay lamang. Ang susi ay ang pinakamataas na limitasyon ng aming mga attribute point ay pare-pareho sa 100. Ang bagay na ito ay walang silbi kahit gaano ka pa magsanay. Haha, little darling, halos kapareho ko ang pangangatawan mo. Siyempre hindi mo na kailangan mag-practice. Walang pakialam si Hong Xingyu, kaya nga, kahit hindi ka na nagsasanay, kailangan mo pa ring matutunan ito. Bilang isang tao kailangan pa rin para sa mga direktang inapo ng Shenglong Royal Family na makapasok sa Shenglong Royal Super Seminary. Well, sa iyong kasalukuyang katayuan, ito ay basta isang formalidad at pagtatapos. Super Seminary. Oh, teka, naparito ako sa isang malaking bilog, at talagang bumalik ako sa paaralan. Lolo Zhu. Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali sa takot, totoo kaya ang sinabi mo? Talaga bang hinihiling mo sa akin na mag-aral sa Shenglong Royal Super Seminary na iyon? Mag-aral? Matagal na akong hindi nakapunta doon. Nag-aaral ako, at ngayon nasa paaralan na ako. Pati yung iba parang kinilabutan din. Nag-aral na naman talaga si Young Master. Hindi ba yun magpapabaligtad sa paaralan? Huwag tingnan ang bastard na ito bilang walang matigas na kapangyarihan. Ngunit ang lalaking ito ay hindi madaling pakitunguhan, tiyak na manggugulo. Kahit saan ka magpunta, ikaw ang sentro ng atensyon, di ba? Just go if I ask you to go. There is no need for any pressure. Sinabi ng matandang babae na si Hua Yaling, sa katayuan ng aming pamilyang Hong, kahit na ordinaryong tao ka, walang maglalakas loob na gumawa ng anuman sa iyo kung papasok ka. Anyway, umalis ka na lang. Formal lang, sabihin mo na.
Okay, mukhang hindi maganda ang ugali ng matandang ito, pero hindi siya nangangahas na suwayan siya. Okay, okay. Tumango si Hong Dali na may pagniwi, kung gayon, maaari ko bang isama itong mga bastos ko? Kung wala sila, hindi ako magiging maayos. Ito ay isang tanong. Susi. Si Hong Dali ay isang alibughang sarili, kaya kailangan niyang umasa sa mga duwag para sa lahat. Kung sila ay nawawala. Kung gayon, magiging isang malaking problema ang gawin ng mga bagay ng normal. Hindi. Bilang resulta, tiyak na umiling si Hong Xingyo. Nagmuni-muni siya sandali at sinabing, hindi lahat ay makapasok sa Shenglong Royal Super Seminary. Dapat ay mula ka sa maharlikang pamilya ng Shenglong, may kakayahang pagsamahin ang Soul Stone, at dapat may lakas ka. Hindi masama. Bagamat ang kanilang mga kakayahan ay pangkaraniwan, ang kanilang katayuan ay malayo pa rin. Sa pinakamaganda, maaari lamang silang ipadala upang mag-aral sa sangay ng Royal Academy. Mukhang napakalakas ng Shenglong Royal Super Seminary na ito. Oo, lalo na tungkol sa background ng pamilya, ito ay medyo mahigpit. Hindi mula sa isang maharlikang pamilya, ngunit sa katayuan ni Mr. Hong, hindi ito gagana. Okay. Hindi kayang pilipitin ng kanyang maliliit na braso ang kanyang mga hita. Walang pagpipilian si Hong Dali kundi itanong ang huling tanong kung gayon. Pagkatapos ang huling tanong ko, napakahalaga ng tanong na ito. Sige, tumango ang matandang babae, ako ang magdedesisyon para sa iyo. Tingnan mo ito. Ang paggamot ay napagpasyahan ng direkta nang hindi alam kung ano ang problema. Sa kanilang lakas at katayuan, sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, kahit na gusto ni Hong Dali ang Milky Way, malamang na ayos lang. Bueno, tulad ng inaasahan ng lahat, nagtanong si Hong Dali sa mahinang boses, pagdating ko doon, maaari ba akong mawala ang aking kapalaran? Ako ay isang aliberga. Kung hindi ako mawawala ng kapalaran sa isang araw, hindi ako komportable. Alam kong sasabihin niya ito. Sabay-sabay na ibinaba ang ulo ng lahat damit, why don't you say something else when you have such a good opportunity? Prodigal. Natigilan ang matandang babae noong una, at pagkatapos ay humagalpak ng tawa, ha, ano ba ang naisip ko? Napakawalang kwentang bagay pala. Okay, walang problema, ang Hong family natin ay nasa Shenglong Star Realm. Natatakot ako na walang maglalakas loob na kilalanin ang numero 1. Kung gusto mong gumastos ng pera, pagkatapos ay gumastos ka ng pera hanggat gusto mo ang demetoryo, walang kwenta. 2 araw, tingnan mo ang iyong lola, tamaan sila at bigyan ka ng pera, maaari mong gastusin ito sa gusto mo. Ano ba naman? Pang-blackmail sa matataas na ranggo na maharlika, sa isang pangungusap lang, sino ang nakakaalam kung gaano karaming pera ang napunta sa mga kamay ni Hong Dali? Binibilang ng lahat sa kanilang mga daliri kung gaano karaming mga zero ang darating pagkatapos ng isa. Mabilis na nagtanong si Hong Dali, by the way, Lola, dapat may espesyal na currency sa Shenglong Star Realm, tama ba? Dim coins at Shenglong Star Realm. Mahabang barya, ano ang tinatayang ratio? Ito ay kailangang itanong ng malinaw. Iba pang maliliit na bagay, ang susi ay mayroon pa rin tayong sistema sa ating isipan, at ang isang iyon ay may tungkulin ng alibughang ng ang gintong emperador na si Gu ay isinama at ang sistema ay na-upgrade, hindi ba't ito ang may pinakamalakas na kakayahan? Ito ay kahangahangang. Ang isang Shenglong coin ay katumbas ng 2,000 dim coins. Mahinahong sinabi ng matandang babae, sa totoo lang, ang dim coin ay hindi mahalaga. Ang aming maharlikang pamilya ay tamad na hilingin ang mga bagay na iyon, kaya't ang mga matataas na maharlikang ito lamang ang mga kayamanan. Pagdating ng panahon, bibigyan kita ng 10 1 trilyon dim na barya, na ginawang Shenglong na barya, ay 5 bilyong Shenglong na barya sa iyo upang paglaruan sila. Yao, okay, naiintindihan ko. Well, 5 bilyong Shenglong coin. Nakuha ko ang long coin at ang sarap sa pakiramdam. Okay, tumingin muli si Hong Xingyu kay Hong Wigyu at sa iba pa, bawat isa sa inyo ay bibigyan ng 10 planeta, at kayo ang magiging pinakamataas na hari. At bibigyan kayo ng isa pang 100 milyong Shenglong na barya, na kalkulado bawat ulo, at maaari mong gamitin ang mga ito sa gusto mo. Ano pa? Oo nga pala, itinuro ni Hong Xingyu si Hong Wigyu at, ano ang pangalan mo at? Mabilis na sumagot si Hong Wigyu, ang pangalan ko ay Hong Wigyu, at ito ang aking kasintahan, si Lan Roxy. Bueno, kayong dalawa. Tumango si Hong Xingyu, isang galaxy para sa bawat isa, kasama ang 500 milyong Shenglong coins. Siyempre, naiintindihan ko ang sakit ng hindi pagsama sa bata, kaya maaari mo ring piliin na bumalik sa Shenglong Star sa amin upang bumuo, ngunit sa kasong iyon. Maaari lang akong magbigay sa iyo ng panimulang kapital na 100 milyon. Kami, ang pamilyang Hong, ay hindi nagtataas ng basura. Sa pagkakataong ito, talagang naunawaan ni Hong Dali kung paano hindi nagtataas ng basura ang pamilya Hong. Ito ang ugat na dahilan. Tel ang lana. Gayunpaman, ito ay maayos na pinangangasiwaan dito, at si Hong Dali ay natural na walang pakialam sa mga maliliit na pirasong iyon. Ang iniisip niya ngayon ay kung anong mga bagay ang makakaharap niya pagkarating niya sa Shenglong Royal Super Seminary. Sa oras na ito, ang mga bagay sa mundo ay karaniwang naayos na, at hinihintay na lamang niya ang mga matataas na maharlika na magkusa na dumating.
Na blackmail. Hinawakan ng matanda ang kanyang baba, tumingin sa sobrang matipuno at puting balbas na siget na nakatayo sa tabi, tumango, at nagsabi, "Whitebeard ka ba?" Narinig na kita noon sa Shenlong Star. Napakalakas mo. Napakalakas din ng kanyang mga kakayahan, ngunit hindi lang siya natutong maging pirata. Gu, isa itong royal family sa royal family, at hindi masyadong bastos ang Whitebeard Gate. Saglit siyang nag-isip at saka nakangiting sinabi, ito ay aking personal na libangan lamang. Ayoko lang sa mga matataas na maharlikang ito. Ito ay isang magandang libangan. Ang mga matataas na maharlika ay mga kaaway ni Hong Dali, kaya natural na ang mga ayaw sa kanila ay sariling kaibigan. Napakasimple at bastos ng loika ng matandang mag-asawa. Nagtanong ang matandang babae, kung gayon, ano ang kaugnayan mo sa aking munting anak? Siya ang aking ninong. Ang salitang, ninong, ay lumabas sa bibig ni Whitebeard. Okay, so decisively ang unang nagsalita ni Hong Dali, noong nasa Galaxy Alliance ako, bata pa ako. Inaalagaan ako ng ninong ko, hehe. Ito ay isang magandang panahon upang bumuo ng mga relasyon. Mabilis na tumango si Jiang Donglio. Handa nang yakapin ni Li Xuancheng ang kanyang hita. Nahiya siya at tumango ng mariin, at sinabing, oo, noon, marami kaming tugat na nag-aalaga sa anak ni Dali, hehe. Napaawang ang lahat ng marinig ito. Kahit paano nila ako alagaan, negosyo pa rin nila iyon. Bakit ka nakikisali? Ngunit, bagamat medyo naiirita si Li Xuancheng noon, wala siyang ginawang labis. Alinsunod sa prinsipyo ng pagkuha sa espiritu ng Young Master bilang pinakamataas na direktiba, dahil hindi nagsalita si Hong Dali, ang iba ay tumahimik din. Ang aking munting matamis na ninong ay mabuti. Tumango ang matandang babae, kung ganoon, huwag kang maging pirata sa hinaharap. Bumalik ka sa Shenlong Star sa amin. Mula ngayon, ikaw na ang magiging guard commander ng aking matanda. Pagdating mo doon, bibigyan kita ng magandang pagsasanay, at dapat ay maayos na. Gu, okay. Tumango si Whitebeard, at matagumpay ang recruitment. Sa katunayan, ito ay normal. Hindi naman tanga si Whitebeard. Siya ang Interstellar Pirate King sa DM Star Territory, ngunit hindi ito sapat para sa mata ng maharlikang pamilya ng Shenlong. Kung hindi ka sumasang-ayon, ang mga kahihinatnan ay hindi mahuhulaan ang pinakamahalagang bagay ay walang masama sa pagsang-ayon. Little darling, hinawakan ng matandang babae ang kamay ni Hong Dali at nakangiting sinabi, narinig ko noon, parang pinagsama ka sa Golden Emperor Gu. Napakaswerte ng maliit na bastard. Ang Golden Emperor Gu na ito ay isang makapangyarihang lalaki. Kapag lumaki ito, tiyak na hindi ito magiging mahina. Hahayaan mo itong manatili sa ating pagiging ina. Bumalik ka kapag natapos na ang lahat ng bagay na ito, ang lahat ng tao ay tapos na sa Shenlong Star. Sapat na ang yaman ng pamilya. May isang adultong Gu sa nakaraan na nagdulot ng hindi maisip na pinsala sa Theron Star Territory. Gayunpaman, sa mata ng maharlikang pamilya ng Shenlong, bagamat mapanganib ang bagay na ito, hindi ito kasing halaga ng kanilang munting sinta. Anyway, anuman ang mangyari sa malaking tao na ito, ang maharlikang pamilya ay palaging magkakaroon ng lakas upang ibagsak ito, kaya hindi sila natatakot tulad ng iba. Kasama ng relasyon ni Hong Dali, ang Golden Emperor Gu sa oras na ito ay hindi hihigit sa isang alagang hayop sa kanilang mga mata gayunpaman, hanggat nagustuhan ito ni Hong Dali, kaya pa rin nila ito kung may mangyari sa kanila. Kabanata 1033 walang natitira. Oo naman, walang problema. Walang pakialam si Hong Dali. Ang gintong emperador na si Gu ay napakamasunurin. May sistema siya sa katawan at hindi natatakot sa lalaking ito na magrebelde, kaya tumango siya bilang pagsang-ayon. Hehe, ang Golden Emperor Gu ay maaaring mapangalagaan ng mabuti sa hinaharap, kung hindi, medyo hindi makatwira na hilingin dito ng umunguya ng mga bato sa buong araw. Pagkatapos pagsamahin ang Golden Emperor Gu, ikaw na ang magiging hari ng Zerg mula ngayon. Hinawakan ni Ji Hong Xingyo ang kanyang baba, ang Zerg ay isang malakas na puwersang panlaban. Noong nakaraan, ito ay dahil ito ay hindi makontrol, ngunit ito ay iba na ngayon. Mula noong Zerg at Dali, mayroon kang ganoong koneksyon. Pagbalik natin, hihilingin ko sa mga tao na maghanda ng mga supply. Pag-aaralan natin itong mabuti at susubukang baguhin ito. Ang Zerg gene ay napaka-espesyal. Butas. Pagkasabi nito ng matanda ay agad siyang pinutol ng matandang babae. Sinaway ni Huai Yaling, ikaw na matanda, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ano ang kinalaman niyan sa ating munting anak? Relasyon. Kami, ang maharlikang pamilya, ang bahala sa lahat ng malalaking bagay, para paglaruan niya lang ang sarili niya. Oo, iyan ang itinuro sa iyo ng matandang babae, marahas na tumango si Hong Xingyo. Bagamat ang matandang mag-asawang ito ay tila walang dapat pagtalunan, talagang nakakainggit ang kanilang relasyon. Pagkatapos ng lahat, ang pinakaromantikong bagay sa buhay na ito ay ang magkahawak kamay at tumanda ng magkasama. Okay, tumingin sa langit ang matandang Mrs. Huai at sinabing, gabi na, dapat bumalik ang lahat at magpahinga ng maaga. Kami ng matandang immortal ay nananatili dito sa tore ng buhay sa nakalipas na 2 araw. Tawagan mo lang kami kung may kailangan ka. Since she said that,
Ano pa ang masasabi ng iba? Umuwi silang lahat at inayos ang kanilang mga bag. Sa isang pangungusap, sinabi ng matandang mag-asawa na sila ang mga Panginoon ng planeta, at para silang mga hari nang makarating sila doon. Paggamot. Malaking kagalakan sa buhay ang panunungkulan, kaya syempre sabik ako. Lolo at Lola, ngumiti si Hongdali at tumanggi na gumalaw, hayaan mo akong kausapin ang iyong mga magulang at kausapin kayong dalawa. Hehe, wala ka namang magagawa kapag bumalik ka pa, at wala kang gagawin kung ikaw ay walang ginagawa. Kaya't sa alas 8 ng gabi Zong, sa paanan mismo ng tore ng buhay, sa isang maliit na pansamantalang bahay, maririnig paminsan-minsan ang malakas na sigaw ni Hongdali. Lolo, gitnang daan, pumunta sa gitnang daan para tumulong. Lola, nanganganib ang bottom lane, labanan ang dragon. Hoy, Li Yang, ano ang iniisip mo? Pumunta at nakawin ang tore at sirain ang bahay. Tai, tahan na. Ang ganda, 6,666,666. Marsha. 233,333,333,333,333. Masaya ang Hongdali dito, ngunit sa ibang sulok ng bagong lupa, lahat ng tao ay nagbubunyi at nagdiriwang na parang isang pista. Ipagdiwang ang matapang na tagumpay. Ipagdiwang si Hongdali, ang sobrang alibughang anak. Iniligtas muli ang lupa. Bilang editor-in-chief ng isang kultural na kumpanya, sumulat si Zheng Xiaokai ng isang artikulo na tinatawag na The Savior of the New Earth, magdamag. Ang artikulong, mga kontribusyon ng alibughang si Hongdali sa lahat ng sangkatauhan, ay inilathala sa Dali Forum, ang pinakamalaking forum sa New Earth Internet. Ang ating bagong lupa ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Dahil mayroon tayong isang maswerteng bituin na tulad ni Hongdali. Siya ang swerte nating mga tao sa buong mundo at sa buong kalawakan. Dahil mismo sa kanya kaya tayong mga tao sa mundo ay makakaligtas sa mga desperado na sitwasyon ng maraming beses. Ang buong bagong lupa ay ganap na kumukulo. Hindi mabilang na mga tao ang sumugod sa mga lansangan, sumisigaw ng malakas sa pangalan ni Hongdali, na may luha sa kanilang mga mata. Sa totoo lang, halos desperado na ang mga tao sa New Earth. Ang nakakatakot na malakas na tunog, ang mga kayeg ng mga super mothership sa mabituing kalangitan, ang napakalaking kapangyarihan ng isang kanya na halos kayang sirain ang isang planeta, anuman sa mga ito ay sapat na upang gumuho ang lahat. Ngunit walang sino man ang maaaring mag-isip na sa isang kisap mata, ang sitwasyon ay magbabago ng husto. Mula sa lahat ng channel gaya ng telebisyon, internet, at balita, lahat ng balita ay tungkol sa pagtatiboy ni Hongdali sa mga mananakop. Ngunit ito ay talagang wala. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pagkakakilanlan ni Hongdali ay talagang naging Shenglong Royal Family. Ang Star Royal Family ay mas makapangyarihan kaysa sa matataas na ranggo ng mga maharlika ng Dimo Star Territory. Ano ang konsepto ng Star Realm Royal Family? Isa itong grado na magpapanginig sa takot sa matataas na ranggo kapag nakita nila ito. Mula ngayon, ang New Earth ay magiging nursing home para sa Royal Family. Sino ang maglalakas loob na makipagdaldalan sa mga tao sa bagong lupa? Mula ngayon, kapag ang mga tao sa lupa ay pumasok sa universo, maaari nilang itaas ang kanilang mga ulo at ilabas ang kanilang dibdib at sumigaw, "Ako ay isang tao sa lupa." Ito ay parang walang tao. Sa alas 10 ng gabi, bawat lugar na may mga tao sa buong New Earth ay sumigaw ng salitang, Hongdali, ng malakas. Halos mabasag ng napakalaking tunog ang salamin ng lahat ng mga gusali. Ang mga taong masayang-masaya ay halos maitutulad sa mga mandurumog. Kung hindi dahil sa mga security guards mula sa iba't ibang bansa na nakikipaglaban para protektahan sila, malamang na nakarating na sila sa New Heaven Kingdom at pagkatapos ay sumamba. Bakit sobrang excited ang mga taong ito? Wala pa akong nakitang kahangahangang tao. Si Hongdali, natapos ng maglaro ng Dreamblade League, ay tumingin sa sabay-sabay na live broadcast sa internet at bumulong, "Okay, gabi na, inaantok na ako." Matulog ka na. Alas 11 ng gabi, natapos ang karnabal sa kalye. Ang mga nasa sabik na tao ay nag-aatubili na umuwi at nagsimulang magmarcha sa mga lansangan. This time, medyo maayos na ang ayos ng mga tao. Walang ibang ginawa. Ang mga tao ay gumagala sa mga kalye na may mga kandila sa kanilang mga kamay. Sa pagtingin sa ibaba mula sa universo, ang buong bagong lupa ay napuno ng liwanag ng kandila. Binibigkas ng mga tao ang pangalan ni Hongdali, umaasa na makita siya, kahit na ito ay isang holographic projection lamang. Sa huli, ang mga pulis ay ipinadala at ang mga sasakyan ng pulis ay nagbukas ng daan. Ang mga estatwa ng holographic projection ng Hongdali ay nasa lahat ng dako sa mga lansangan at eskinita sa buong mundo. Sinamba siya ng mga tao hanggang alas 11:40 ng hating gabi, at sa wakas ay umuwi na sila. Kinabukasan, ang mga pulutong ng mga taong sumasamba sa Hongdali ay naging mga headline ng mga pahayagan sa umaga sa iba't ibang bansa sa Earth Alliance. Isang malaking banner sa pamagat at larawan ni Hongdali ang kinuha sa kalahati ng buong pahayagan. Noong tanghali, pinatugtog ng pinakamalaking makalangit na website ng video ng Earth Federation ang mga nauugnay na video ni Hongdali, kabilang ang kanyang pinakaunang konsyerto ng Linayan Way na Never Expected to I Am a Singer, at iba pa.
Ang bilang ng mga panunood ay nagsimulang tumaas ng husto, at sa loob ng 2 oras ang bilang ng mga pag-click ang bilang ay lumampas sa 200 milyong marka. Sa hapon, ang bilang ng mga paghahanap tungkol sa Hong Dali sa internet ay lumampas sa 2 bilyon, at tumataas pa rin ito ng husto. Ang lahat ng mga industriya kung saan nakikibahagi si Hong Dali ay hinati at pinutol ng lahat ng tao sa planeta sa isang abnormal na bilis. Sa oras na ito, ipinagmamalaki ng lahat sa buong bagong lupa na makakolekta sila ng isang set ng mga bagay na nauugnay sa Hong Dali. Ang Dali cigarettes na ginawa ng kaharian ng langit ay naibenta sa halagang 200 Dali na barya bawat kahon at kulang pa rin ang supply. Ang mga Dali washing machine, Dali cars, Dali range hoods, at iba pang bagay na may salitang Dali ay wala ng stock. Ang isang tatak na tinatawag na Dali diapers ay mainit-init lamang noon, ngunit sa araw na ito ay binili ito ng isang venture capital na kumpanya sa halagang 150 milyon, at lahat ng mga produkto ng Dali diapers ay nabili kaagad. Ito ay naging higit at higit na pinalaki, at ang mga babaeng tatak tulad ng Dali condom at Dali sanitary napkins ay nagsimulang lumitaw. Sa lalong madaling panahon sa ikalawang gabi, lahat ng kababaihan sa buong bagong lupa ay ipinagmamalaki na gumamit ng mga produkto ng tatak ng Dali. Ang isa sa pinakamahuhusay na pinansyal na batang lalaki mula sa langit ay naging isang multimillionaire kaagad sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga t-shirt na may mukha ni Dali sa internet. Sinasabing mahigit 5 milyong t-shirt ang naibenta sa isang araw. Sa umaga ng ikatlong araw, muling lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat ang mabibigat na balita. Inanunsyo ng Earth Federation ang pagsasanib nito, at kasabay nito ay opisyal na pinalitan ng pangalan ng New Earth bilang Sanctuary Star, na nangangahulugan na mula ngayon ng New Earth ay magiging katumbas ng sanctuary ng buong Shenlong Star Realm, at ang mga maaaring manirahan dito ay ang lahat ng mga tao ng Diyos, ang mga pinili. Sa hinaharap, pipiliin ng maharlikang pamilya ng Shenlong Star Realm ang New Earth upang magretiro. Ang pinakakritikal na punto ay ang tore ng buhay na natuklasan ni Hong Dali sa bagong lupa ang magkokontrol sa pagsasanay at training ground para sa lahat ng tao sa buong Star Realm. Tanging ang pinakamahusay na mga tao lamang ang maaaring makapasok sa tore ng buhay, sumanib sa Zerg, at maging pinakamalakas na Sky Knights. Kung ang lakas ay sapat na mataas, maaari ka pang maging mas malakas na King Knight. Iyon ay tiyak na ang pinakamahusay na paraan para sa isang ordinaryong tao upang maging isang mayaman at gwapong lalaki kaagad. Sa tanghali sa ikatlong araw, sa santuwaryo na itinatag pagkatapos ng pagsasama ng Earth Federation, isang misteryosong tao ang naging unang papa. Ang buong bagong lupa ay natatakpan ng isang sagradong liwanag. Ang lahat ng mga tao sa bagong lupa ay agad na nadama na mas mataas. Pagkatapos makipagkita sa mga tao lahat ay magalang. Kung tutuusin, iba na ngayon ang antas ng mga tao sa mundo, at panahon na para baguhin ang mga ugali ng mga gangster. Sa hapon ng ikatlong araw, ang unang ginawa ng Holy Land Pope ay ipahayag na ang isang rebulto ni Hong Dali ay itatayo sa Holy Land, na may taas na 1,000 metro. Ang hugis ay kasalukuyang idinisenyo ng isang profesional na taga-disenyo ng iskultura. Kapag nakumpleto, ito ay tatanggapin ng lahat. Ang bawat tao mula sa mundo ay pumupunta upang sumamba. Sa sandaling may padala ang balitang ito, umalangaw ang mga tagay sa buong New Earth, at ang mga benta ng mga pangunahing pahayagan at magasin ay tumaas ng higit sa 5 beses sa isang araw. Kasabay nito, ang Presbyterian Council of the Sanctuary ay inihayag. Not to mention the mysterious man who became the Pope, the other Earth Federation members are the elders. Ang natitirang 2 tao, si Liu Yewei, Mutai, ang ika-8 at ika-9 na elder dahil maganda ang relasyon nila ni Hong Wigyu. Bilang karagdagan, ang Cult of Hercules ay nagsimulang lumawak ng walang uliran, na ang mga miyembro ay lumampas sa 2 bilyon sa loob lamang ng 2 oras. Ang server na ipinadala mula sa Galaxy Alliance Center ay bahagyang luma na dahil sa modelo nito, kaya ganap itong nag-crash pagkatapos lamang ng 3 oras na paggamit dahil sinumang gustong sabihin lang na, lakas ay makakagawa ng mga himala, at milyon-milyong tugon ay agad na susundan ng, para sa Young Master, at iba pa. Para sa sinumang maglakas loob na magsabi na hindi tapat si Hong Dali, ang paghahanap ng laman ng tao ay sigurado. Kaya noong gabing iyon, marami pang beteng sa bagong lupa. At sa gitna ng lahat ng ito, si Hong Dali ay komportableng nakahiga sa kondongan ni Li Nianwei, naglalaway mula sa kanyang pagkakatulog, at patuloy na bumubulong, naku, ang mga hita ni Ate Nianwei ay komportable, pagkatapos ay iniangat niya ang kanyang ulo at nagpatuloy sa pagtulog. Mabango at nakakapresko. Kabanata 1034 na nababaliw ka na ba? Kasabay nito, ang Galactic Alliance, ang Galactic Noble Elders. Tungkol sa katotohanan na ang pagkakakilanlan ni Hong Dali ay naging maharlikang pamilya ng Shenlong, nalaman kaagad ng mga maharlikang galaxy. Sa oras na ito, ang lahat ng mga taong may katayuan ay nagtipon sa gusali ng Beta Star Presbyterian Church, pinag-uusapan ang tungkol sa Hong Dali. Alam kong napakalakas ng kapatid kong si Dali. Si Yin Tianzang ay nakangiting parang chrysanthemum sa sandaling ito, na may pagmamalaki na nakaupo sa gitna ng malaking grupo ng mga kabataang maharlikang galactic. Sa pagkakataong ito siya na talaga ang kanyang ay lumipad, ang aking kapatid na si Dali, noong una akong dumating sa ating Galaxy Alliance, alam ko na hindi siya isang ordinaryong tao.
Sa tingin mo ba kung siya ay isang ordinaryong tao, siya ay maglalakas loob na direktang harapin ang ating mga maharlikang galactic kapag nagkita tayo? Paano na ngayon? Tingnan mo ang mga taong ito, ang Starry Sky Knights at ang Shenlong Royal Family, sila ay kahanga-hanga at dominante. Oo, walang iba sa buong mundo ng bituin. Si Li Tianxing, ang orihinal na henyo ng Galaxy Nobles, ay napaka-dwarf sa oras na ito. Nakatayo sa tabi ni Yin Tianzang, na may ngiti sa kanyang mukha. Naku, hindi ko alam ang pagkakakilanlan ni Brother Dali sa simula, nakikita mo ang napakaraming hindi pagkakaunawaan. Kuya Tianzang, mayroon kang magandang relasyon kay Kuya Dali, maaari mo bang sabihin ang ilang magagandang salita para sa akin? Please. Damn you, Brother Tianzang. Ito ay talagang kaunos-lunos para kay Li Tianxing. Naalala ko noong una siyang lumabas sa eksena, tinawag siyang Cool, Galactic Noble. Ang numero unong master ng kabataang henerasyon. Ay Soul Stone. Siya ay matangkad, gwapo at mayaman. Ang aking ama ay miyembro ng Presbyterian Church, at ang aking lolo ang numero unong eksperto sa kalawakan. Anong kahanga-hangang background? Ano ang resulta? Isang trahedya ng bugbugin si Hong Dali. Siya ay orihinal na nagplano na sumigaw ng 30 taon sa silangan ng Hedong, 30 taon sa kanluran ng Hexi, o isang katulad nito, ngunit sa isang kisap mata, si Hong Dali ay naging miyembro ng maharlikang pamilya ng Shenlong. Ang maharlikang pamilya ng Shenlong. Isang taong didilaan ng matataas na ranggo na maharlika, lalo pa ang isang galactic noble. Oh, pwede ba akong magsabi ng maganda para sa iyo? Napangiti si Yin Tianzang kay Li Tianxing. Tumango siya, okay, I see you're doing pretty well recently. Hindi ka masyadong mayabang. Tapos kapag nakita ko ulit si Kuya Dali, bibigyan kita ng ilang salita, okay. Salamat, Li Tianxing na nambobola sa kanya, alam kong si Brother Tianzang ang pinakatapat. Ang mga kabataan ay nakikinig kay Yin Tianzang na nagyayabang tungkol sa pakikipaglaro kay Hong Dali. Sa kabilang panig, ang ilang mga taong naiwan ng Presbyterian Church ay nakatuon lahat ng kanilang atensyon. Nakatutok sa ibang bagay. Nasa katawan ni Hong Dali ang dugo ni Mo Chanji. Ano ibig sabihin nun? Nangangahulugan ito na kung ang isang beta star ay pinagsama sa isang Earthling, may mataas na pagkakataon na magkaroon ng mga supling. Niresolba lang nito ang pinakamahirap na problema ng pagpaparami ng lahi para sa beta stars. Ang ganitong bagay ay para sa beta stars. Si Hong Dali ay mula sa royal family ng Star Realm, hindi mas malala. Pagkatapos ng lahat, si Hong Dali ay mula sa Star Realm royal family, at ang kanyang relasyon sa kanilang mga galactic aristokrata ay hindi kasing ganda ng inaakala. Talagang may mga benepisyo, ngunit ang problema ay ang mga galactic na aristokrata ay maaaring hindi man lang siya masuportahan sa loob ng ilang daang taon. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng mas maraming mapagkukunan? Pero iba na ngayon. Kung ang mga beta ay talagang maaaring magkaroon ng mga anak sa Earth, ano ang kinakatakutan nila? Iminumungkahi ko, ang dakilang elder ay tumingin sa ilang matatanda sa paligid niya, at sinabi sa malalim na boses, magpapadala kami ng mga tao sa bagong lupa ngayon, at ibibigay namin sa kanila ang anumang hilingin nila. Isa lamang ang kahilingan, buksan ang mga channel para sa intermarriage. Mula ngayon, ang mga maharlika sa galactic ay walang paghihigpit sa pagpapakasal sa mga tao sa Earth. Lahat ng matatanda ay tumango, sang-ayon. Sang-ayon. Siyempre, para sa New Earth at sa Galaxy Alliance. Isang malaking kagalakan para kay Hong Dali na makamit ang kaliwanagan ng mag-isa at lahat ay sumunod sa kanya sa langit. Ngunit para sa ilang mga taong pinangalan ng matataas na ranggo, ito ay isang malaking sakuna. Sa universo, isang medium-sized na mothership ang nakikipaglaban para sa buhay nito. Ito ay tulad ng pagsisimula sa isang bagong lupa. Mabilis. Mabilis. Sa mothership, isang lalaking mukhang pinuno ang natatakpan ng malamig na pawis at desperadong sumigaw, pumunta ka ng buong bilis, pumunta ng buong bilis. Kung huli ka ng 1 minuto, mawawala ang ating punong tanggapan. Hindi biro yan. Hindi biro. Hindi niya maiwasang mag-alala. Kahapon lang, nakatanggap lang siya ng ulat mula kay Yin Fa, ang pinakamataas na kadre ng mababang konseho. Ang ulat ay nagsabi na ang Hong Dali na nais nilang arestuhin ay talagang mula sa maharlikang pamilya ng Shenlong. Ang maharlikang pamilya ng Shenlong. Talagang inaatake nila ang maharlikang pamilya ng Shenlong. Pagkatapos, wala pang 1 oras matapos matanggap ang balita, ang punong tanggapan ng matataas na maharlika ng DM Star Domain ay napapaligiran ng 4 na bituin na domain level na planetaryong mga barkong pandigma. Ang mga Starfield class na mothership ay halos pabilog, na may diameter ng hull na humigit kumulang 5,000 kilometro. Ang mga ito ay gawa sa itim na bakal at may iba't ibang turret sa mga ito. Kung ano ang hitsura ng interior, hindi niya masyadong alam. Siyempre, hindi na mahalaga ang mga iyon. Ang mahalaga ay ang ganitong uri ng tao ay isang nakakatakot na bagay na maaaring sirain ang isang bituin sa isang shot. Sa harap nila, ang Star-class mothership ay kasing babosagin ng isang bagong silang na sanggol. Lalo na, nang malaman niya na ang taong pinupukaw niya sa pagkakataong ito ay ang maharlikang pamilya ng pamilyang Hong. Malong, niloko ko ang mga ninuno mo.
Ang tagapagsalita ng Superior Parliament ay sumigaw, ikaw ay isang basura na may kaunting tagumpay ngunit kabiguan lamang. Basura. Ikaw, ang iyong lola, ay nagdulot ng labis na kaguluhan para sa amin. At Matiancheng, papatayin kita. Hindi nakakagulat na galit siya sa pagkakataong ito, napakaraming gulo ang naidulot ni Ma Long. Siya mismo ang namatay, at nilinlang niya ang tatlong nangungunang cadre hanggang mamatay, kasama ang pulang lobo, 4. Kasama rin dito ang higit sa 70 stellar 5th level motherships, at ang pinakamakapangyarihang sandata sa labanan, ang artificial na Diyos na si Reni. Ngayon ay kailangan nilang pumunta sa New Earth para talakayin ang mga usapin sa kompensasyon. Ang maldito na ito ay nagpapabaliw sa mga tao. Ngunit walang ibang paraan. Kung nasaktan mo ang maharlikang pamilya ng Shenlong, ito na ang wakas. Kung paano inapi ng kanilang matataas na maharlika ang mga maharlikang galactic noon, ngayon ay pareho na sila. Gaya ng inaasahan, kailangan nilang magbayad ng maaga o huli kung lalabas sila para magloko. Ano ang silbi ng pag-uusapan ngayon? Ang isa pang miyembro ng upper level na parliament ay ngumiti ng walang magawa. Sobrang laki talaga ng gulo na naidulot namin this time. Hindi na namin maaayos. We can only try our best to find ways to make up for it. Nako, hindi ko alam kung ano ang magiging presyo. Anyway, magiging mahirap itong harapin. Siyempre alam ko. Ang tagapagsalita ay nagngangalit sa galit, ang Shenlong Royal Family ang Panginoon ng lahat ng Shenlong Star Realm. Paano ka makakakuha ng magagandang resulta kung sasaktan mo sila? Ang pinakakinakabahan ko ngayon ay hindi ito. Natatakot ako na hindi ko maipaliwanag ng malinaw pagdating ng panahon. Iyon na. Ang kanyang pag-aalala ay hindi walang dahilan. Kung makatagpo ka ng isang taong handang umupo at makipag-usap sa iyo, madaling sabihin na maaari mong laging malaman ang mga bagay-bagay. Ngunit ayon sa ulat ni Yinfa, ang mga dumating sa pagkakataong ito ay mula sa royal family, ang matanda at ang matandang babae mula sa pamilya Hong. Pareho silang cannibal at hindi ganoon kadaling pakitunguhan. Kung hindi sila nasisiyahan sa kaunting trabaho, ipaubaya mo sa tadhana, sayang. Naisip ito ng tagapagsalita, at ang sumusunod na gwardya ay nagulat, magulat, ang bagong lupa ay dumating na. Ang bagong lupa ay ngayon ang banal na lupain ng Shenlong Star Realm. Si Mr. Hong Xingyo ay dahan-daang nagsagawa ng isang set ng mga kamao. Ito ay isang boxing technique na ipinasa mula sa mga ninuno ng pamilyang Hong. Ang pangalan ay, Kyu Fist, na nangangahulugang isang boxing technique na magagamit lamang ng hari ng Star Realm. Ang boxing technique na ito ay talagang walang masyadong espesyal. Ang pinakadakilang kapangyarihan nito ay ang pagpapalaki nito ng malaki sa lakas ng gumagamit. Ang pinakamataas na limitasyon sa itaas ay 100 beses. Maaari itong ituring bilang ang nangungunang diskarte sa boxing sa buong Shenlong Star World. Lalo na kapag ipinaray sa natatanging bloodline na kakayahan ng pamilyang Hong, face teleportation, mas masarap ang lasa. Ang tore ng buhay na ito ay talagang napakaganda. Matapos ang isang set ng suntok, bumantong hininga ang matanda na may kasiyahan, matanda na ang lalaking ito, at gaano man siya kalakas, hindi niya kayang tiisin ang hangin at buhangin ng panahon. Ngunit itong tore ng buhay, tila kaya nitong pabutin ang mga selula sa katawan ng tao. Nakakamangha. Tama siya. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay pinaghihigpitan ng pinakamataas na limitasyon ng lahi at hindi maaaring mabuhay magpakailanman. Maraming mga biologist ang talagang nag-aral ng genetic modification dati, ngunit anumang genetic modification ay maaari lamang baguhin ang mga anyo ng buhay ng tao, ngunit hindi nito mababago ang haba ng buhay ng tao. Ang ilang mga physicist ay nagmungkahi din ng pagmekanizing ng mga tao. Sa kasamaang palad, ang problema ay na kapag ang mga tao ay mekanisado, ang kanilang mga utak ay tatanda pa rin at mamamatay. Oo, ang dahilan kung bakit tinatawag ang mga tao ay dahil ang utak ng tao ay gumagamit ng kakaibang paraan ng pag-iisip ng tao. Ang anumang pagbabago sa katawan ng tao ay maaari lamang baguhin ang katawan, at ang utak ay hindi maaaring baguhin kahit na ano. Ang tanging paraan upang palawigan ang iyong habang buhay ay upang masira ang antas ng lakas. Stellar level, 300 taong gulang. Ang antas ng Star Realm ay maaaring itaas sa 800 taong gulang. Ito ang pinakamataas na limitasyon ng buhay na maaaring maabot ng katawan pagkatapos sumipsip ng madilim na enerhiya. Kahit gaano pa kataas, hindi pa rin uubra patay na ang utak pero buhay pa rin ang katawan, hindi ba vegetative state? Kung maaari akong manirahan dito ng mas matagal, marahil ang aking buhay ay maaaring mas mahaba. Ngumiti si Hong Xingyo at umiling, mula 800 taong gulang hanggang 900 taong gulang o kahit 1,000 taong gulang. Iniisip ito, hihi. Bumantong hininga muli, manatiling buhay. Haha, sa totoo lang ay hindi gaanong saysay, hayaan ang kalikasan na kunin ang kanyang kurso. Habang nagluluksa siya sa tagsibol at taglagas, biglang dumating ang misteryosong lalaki, na ngayon ay Holy Land Pope, sakay ng isang spaceship. Pagkababa nila sa spaceship, binati nila si Mr. Hong at sinabing, "Good morning, Mr. Dumating na ba ang mga matataas na maharlika?" Tumango si Hong Xingyo at sinabing, "Sabihin mo sa mga tao na maghintay sandali, at gigisingan ko ang aking maliit na anak."
Magalang na sinabi ng misteryosong lalaki, okay. Kasabay nito, naisip niya, sikat na sikat ang Hong Dali na ito na talagang hiniling niya kay Mr. Hong na gisingin siya. Ang lalaking ito ay talagang walang kapantay. Pagpasok sa kubo, ang kubo na ito ay humigit kumulang 300 metro kwadrado at mayroong 12 silid, kung saan ang pinakamalaki ay ang kwarto ni Hong Dali. Bahagyang kumatok si Hong Xingyu sa pinto, at hindi nagtagal ay bumukas ang pinto. Nalantad ang mukha ng matandang babae na si Hua Yaling, at sumimangot siya at sinabing, madaling araw na. Mahimbing na natutulog ang aking maliit na sinta. Anong ginagawa mo dito? Ah, okay lang. Ayos lang. Tahimik na kilos si Hong Xingyu, at pagkapasok sa silid, bamulong siya, narito na ang matataas na ranggo, hindi ba dapat sabihin ko na lang sa batang babae na bumangon para mabigyan ko sila ng matinding suntok? Nasisiraan ka na ba ng bait? Galit na nagngangalit si Hua Yu, paano maihahambing ang matataas na maharlikang iyon sa aking munting sinta? Tara na kapag nagising na ang aking munting sinta. Bakit parang nalilito ka? Mabangis na tumango si Hong Xingyu, oo, medyo nababalisa ako, haha. Kabanata 1035, lahat ay takot na mamatay. Sinabi ni Hong Xingyu, nakaupo sa tabi ng kama ni Hong Dali kasama si Hua Yaling, tinitingnan ang natutulog na si Hong Dali, ang kanyang boses ay napakahina, at sinabing, oh, noong tayo si Junior ay natutulog ng ganito noong tayo'y bata pa, palagi nating sinisipa ang kubrekama, at ikaw yun araw-araw bumangon ka sa kalagitnaan ng gabi at takpan siya. Ang batang ito ay kamukha ni Junior na si Dali, habang natutulog siya habang natutulog. Pabalik at bamantong hininga. Daan-daang taon. Pinunasan ni Hua Yaling ang gilid ng kanyang mga mata, orihinal, akala ko magiging ganito ito sa natitirang bahagi ng aking buhay, ngunit hindi ko inaasahan na isang batang lalaki ang nahulog mula sa langit, eksaktong kapareho ng aking Junior, eksaktong pareho, haha. Siya ang biolohikal na ina ni Hong Jun na noon pa man ay sobrang mahal na mahal si Hong Jun. Ngunit ang kanyang anak ay biglang nawala, at daan-daang taon nang lumipas sa isang kisap mata. Nawala na siya ng pag-asa, ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos ng napakaraming henerasyon, lilito pa rin ang mga Jin ni Hong Dali sa kanyang katawan. Ang pinakamahalagang bagay ay, ayon sa paglalarawan, ginamit nga ni Hong Dali ang bloodline na kakayahan ng phase teleportation noon. Ano pa ang masasabi niya ngayon? Siya ay agad na magiging isang kayamanan. Nagagalit ako kapag naiisip ko si Dali na binubuli ng matataas na noble noon. Kinagat ni Hong Jun ang kanyang mga ngipin sa galit, kapag dumating ang mga gangster na iyon, kailangan kong baliin ang kanilang mga binti. Ito ay talagang nakasusuklam. Hua Yaling siya ay mas hindi makatwiran kaysa kay Hong Xingyu, huwag kang magsabi ng kahit ano saglit, ito ay para sa iyong ikabubuti. Nagbubulungan silang dalawa doon, at biglang umungol si Hong Dali ng 2 beses, at saka tumalikod. Hoy, inistorbo mo ang aking munting sinta, nabigla si Hua Yaling, hinayla si Hong Xingyu palabas at naglakad palabas, lumabas ka at sabihin mo sa akin, hindi sulit na guluhin ng ilang matataas na maharlika ang pagtulog ng ating munting sinta. Tama na. Sumunod si Hong Xingyu at lumabas, sabihin sa mga bastos na iyon na lumuhod at maghintay hanggang magising si Dali bago tayo pumunta. Ah, ang sarap ng tulog. Hahaha, ang sarap magising sa wakas. Iniunat ni Hong Dali ang kanyang baywang bilang kasiyahan. Ang tulog na ito ay masasabing ang pinakasolid na natulog ko sa mga araw na ito. Tutal pinuprotektahan ako ng lolo at lola ko. Hindi ako natatakot sa pagbagsak ng langit. Hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kapaligiran dito sa tore ng buhay ay ang pinakamahusay sa mundo. Ang pinakamahusay sa mundo, ang natural na kalidad ng pagtulog ay mataas. Kaya't si Hong Dali ay natulog hanggang madaling araw, sa wakas ay nakaramdam muli ng isang alibughang. Kayo, inaantok na ang mata ni Hong Dali at sumigaw kaagad pagkatayo niya, humanda ka, labas tayo at gumastos ng pera. Hahaha. Dahil dito, ang mga natalo ay hindi pumasok, ngunit ang mga lolo't lola ay pumasok, hoy, maliit na sinta, gising ka ba? Nakatulog ka ba ng maayos kahapon? Okay, ayos ka lang. Sinabi ni Hong Dali na nakangiti, Lola, saan tayo maglalaro ngayon? Gugugulin ko ang pamilya. Well, sa pagkakataong ito kami ang pinakatunay na mayamang ikalawang henerasyon, na masasabing pinakamakapangyarihang pangalawang henerasyong ninuno sa buong Shenlong Star Realm. Kung ito ay hindi isang pag-aaksaya ng pera, kailan ito magiging isang pag-aaksaya ng pera? Alibughang. Isang mapagmataas na aliberga. Ngayon, may magandang nangyari. Nakangiting sinabi ni Hua Yaling, dumating na ang mga bastard mula sa matataas na maharlika. Tayo na at bugbugin muna natin sila at bigyan ka ng magandang buntong hininga. Ay! Ang mga matataas na maharlika dito ngayon. Ito ay medyo mabilis. Excited si Hong Dali, hehe, this time, may kumpiyansa siyang nangungulit. Mataas na maharlika. Tinawag mo kaming napakamiserable noon, sa pagkakataong ito kailangan ka naming bigyan ng matinding suntok. Haha! Ito ay mabuti. Tumango si Hong Dali na may malaking kasiyahan at ngumiti, kung gayon, umalis na tayo, hehe. Talagang hindi kasiya siyang panuurin ang mga matataas na noble na iyon. Tara na.
Kaya isang malaking grupo ng mga tao sumakay ang mga tao sa sasakyang pangkalawakan na may kalat at lumipad patungo sa Tianjin City Square. Hindi na kailangang sabihin, ang bilis ng sasakyang pangkalawakan ng maharlikang pamilya ng Shenglong ay napakabilis kaya pagkatapos ng halos 10 minuto, lahat ay nasa langit na sa itaas ng Tianjin City Square. Nakatingin sa ibaba mula sa langit, sa isang malaking parisukat sa ibaba, may mga 20 tao lamang ang nakatayo sa gitna. Ang lahat ng iba pang ordinaryong mamamayan ay hindi kasama sa mga gilid ng parisukat. Ito ay para maiwasan ang gulo kapag napakaraming tao. Nangyayari ang phenomenon. Huminto ang spaceship sa gitna ng hangin, at bumaba ang pinto. Hindi nagtagal, bumaba sa spaceship sina Hong Xingyu, Hong Dali, Hua Yaling, at isang malaking grupo ng mga tao, at sa wakas ay tumayo sa harap ng grupo ng matataas na ranggo na maharlika. Si Salas, ang mataas na ranggo na maharlika ng Dimmu Star Territory at ang speaker ng mataas na konseho, ay nakilala ang hari. Pagkababa ni Hong Xingyu at ng iba pa sa spacecraft, yumuko at sumaludo ang lahat ng matataas na noble. Magalang ang boses ng pinuno at hindi siya naglakas loob na itaas ang kanyang ulo. Bahagyang ipinikit ni Hong Xingyu ang kanyang mga mata, hinawakan ang kamay ni Hong Dali, tumingin kay Speaker Salas, sumungot ng mahina, at sinabing, dinala mo ba ang pamilya ni Melo na iyon? Sino ang napakatapang? Tumayo ka at hilingin sa akin na tingnan. Nang marinig ang kanyang mga salita, si Matian Cheng sa koponan ay nanginginig ng marahas, pagkatapos ay lumabas na nanginginig, lumuhad ng diretso sa lupa, at nanginginig na sinabi, ako. Ako nga, ako ang. Tiyuhin ni Malong. Ikaw ba? Walang ekspresyon na naglakad si Hong Xingyu, may hawak na tungkod sa kanyang kamay. Mukha siyang naghihingalong matandang lalaki, ngunit puno siya ng kapangyarihan. Pero kinikilig ang mga tao. Pagkatapos ng lahat, sila ang maharlikang pamilya ng Shenglong, o isang maharlikang pamilya sa mga maharlikang pamilya. Ang momentum na ito ay nilinang sa daan-daang taon. Kahit na hindi sila gumawa ng aksyon, ang isang tingin sa kanilang mga mata ay sapat na upang takutin ang ilang mahiyain na tao hanggang sa mamatay. Nang makita ang ekspresyon ni Hong Xingyu, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Salas, at pagkatapos ay sinabi niyang may pag-aalala, kamahalan, si Tian Cheng ay gumagawa ng mga bagay ayon sa mga patakaran. Nang sabihin niya ito, malamig na pinutol siya ni Hong Xingyu at nakangiting sinabi, hindi nasa iyo kung gaano kalaki ang krimen. Hong! Humakbang si Xingyu at sinampal sa ulo si Matian Cheng. Sa isang iglap lang, nanlaki ang mga mata ni Matian Cheng sa takot. Pagkatapos noon, nang hindi man lang sumisigaw, ang buong katawan niya ay naagna sa hindi mabilang na mga pulbos na pira-piraso, at sa wakas ay naging fly ash. Nang umihip ang simoy ng hangin ay tuluyan na siyang naglaho. Namanhid ang lahat sa paligid nila nang makita nila ito, at ang ilan sa mga mahiyain na miyembro ng matataas na ranggo ay nanginginig na parang ipa. Matapos patayin si Matian Cheng sa isang galaw, si Hong Xingyu ay mukhang naghihingalo pa rin, ngunit ang kanyang mukha ay malamig pa rin. Sinenyasan niya ang isang guard na lumapit. Walang nakakaalam kung ano ang susunod niyang plano. Mahinahong sinabi ni Hong Xingyu, sabihin mo sa akin pumunta sa armada sa kanilang punong tanggapan. Nagkita na sila rito at naghihintay sa akin anumang oras. Kung hindi ako nasisiyahan sa anumang sasabihin nila, sunugin. Oo. Utos ng guard at agad na umalis para ipaalam. Lahat ng matataas na maharlika ay natakot hanggang sa mamatay. Nakakita na sila noon ng mga hindi makatwiran at dominanteng mga tao, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng gayong dominanti at di makatuwirang mga tao. Ngunit walang sinuman sa matataas na maharlika ang nang-ahas na magsalita. Ang matandang ito, si Hong Xingyu, ay kilala sa buong maharlikang pamilya sa pagiging malupit at walang awa. Dahil nawalan siya ng pinakamamahal na anak noon, nagbago ng husto ang ugali niya. Naniniwala siya na hindi siya aalagaan ng Diyos kung siya ay isang mabuting tao. Sa halip, likas siyang binubuli, kaya binugbog niya ito. Mula noon, lagi na siyang handang bumagsak. Tiyak na hindi siya nagbibiro nang sabihin niyang sinira niya ang punong tanggapan ng mga matataas na maharlika. Kinaikit ni Hong Xingyu ang kanyang malungkot na mga mata at hinintay ang pagganap ni Salas. Kung siya ay mabaigo, hindi siya tatutol kung ang mga lalaking ito na nang-ahas na salakayin ang kanyang munting masunurang asawa ay itapon silang lahat sa araw at susubukan ng daan-daang dolyar. Sa 10,000 degree na init, hindi niya nagawa ang ganitong uri ng bagay minsan o 2 beses pa rin. Kung siya ay nasisiyahan, kung gayon maaari niyang hayaan silang mabuhay kung siya ay nasa mabuting kalooban, na maaaring ituring na nag-iipon ng ilang kabutihan para sa munting sinta. Kamahalan, kami. Halos umiyak si Salas, at pagkatapos ay tumingin siya sa tabi ni Hong Dali. Si Hong Dali ay isang napakabait na tao. Nalaman nila ito matapos basahin ang impormasyon ni Hong Dali. Ngayon tinitingnan ng saloobin ni Hong Xingyu kay Hong Dali, alam nila na kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang mahulog sa Hong Dali na ito at maging mapagpakumbaba. Nagmakaawa, Master Dali, ang nangyari noon ay isang hindi pagkakaunawaan. Marami kang pera, kaya't ipakita ang iyong paggalang. Gayunpaman, si Hong Dali, na noon pa man ay madaling kausap, ay hindi nagbigay ng anumang mukha sa kanya sa pagkakataong ito, tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Kung hindi dahil sa swerte ni Sister Nianwei, wala siya ngayon dito.
Nanlulumo pa rin ako tungkol sa bagay na ito. Nasa iyo kung paano ito lutisin. Hindi nakakagulat na si Hong Dali ay determinado sa pagkakataong ito. Speaking of the small fights before, it doesn't matter if all bickered or away. Anyway, walang nakatagpo ng anumang malaking panganib. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Natagos ang katawan ni Li Nianwei. Kung hindi siya nag-react ng mabilis upang maiwasan ang mga mahahalagang punto, siya ay namatay. Paanong hinayaan na lang ito ni Hong Dali? Si Li Nianwei sa gilid ay may mga luhang dumadaloy sa kanyang mukha, ang kanyang puso ay tumitibok na parang tambol, at ang kanyang magagandang mata ay nanlaki. Niyakap ni Tang Moxon ang kanyang braso at bumulong, Sister Nianwei, medyo naninibugho ako kapag tinatrato ka ni Dali ng ganito. Well, naiintindihan ko ang ibig sabihin ng Young Master. Pinunasan ni Li Nianwei ang kanyang mga luha at niyakap ang kanyang balikat ni Tang Moxon at sinabi, ang buhay ko ay pag-aari ng Young Master. Hindi napigilan ng iba na mapangiti nang makita ito. Si Hong Dali ang pinakamagaling dito, naglakas loob siyang manindigan para sa kanyang mga kapatid at kaibigan. Ang sinumang nang aapi sa kanya ay mabubuli pabalik kahit na ipagsapalaran niya ang kanyang buhay. Para sa ganyang tao, kahit lagyan mo ng pangalan, hindi mawawala. Si Hong Xingyu ay mayroon pa ring misteryosong saloobin, ngunit nang makita niya ang mga mata ng mga tao sa kanyang paligid na nakatingin kay Hong Dali, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Ang mga kaibigan ni Junior ay handang magbuwis ng buhay para sa kanya. Mukhang hindi sapat ang iyong sinseridad. Naramdaman din ng matandang babae na si Hua Yaling na hindi niya gusto ang kanyang munting sinta, kaya diretso siyang nagsalita, sa palagay ko ay iniisip mo pa rin na hindi seryoso ang krimen na ginawa mo. Aba, okay lang, ang bagay na ito hindi na mahalaga ang partikular na solusyon. Anyway, sa totoo lang, hindi tayo kulang yan. Matandang lalaki, hilingin mo lang sa fleet na magpaputok para hindi sila magalit. Ngayon hihilingin ni Hong Xingyu sa fleet na magpaputok. This time natakot talaga ako. Kung binomba ang punong tanggapan ng mga matataas na maharlika, ano ang ginagawa nila? Gaano man karaming pera o mapagkukunan ang mayroon sila, ano ang silbi nito? Isang putok at wala na ang lahat. Sa pagkakataong ito, sumigaw siya ng buong puso, magbayad ka, magbabayad kami. Kabanata 1036, Pangangikil. Ngayong napagdesisyonan na ang compensation, napakahalagang usapin kung paano magbayad. Sa totoo lang, takot na takot si Salas sa mga oras na ito. Ang Hong Xingyu na ito ay talagang isang master na basta-basta pumapatay ng mga tao, at hindi siya nag-aatubiling pumapatay ng mga tao. Lalo na ang kakaiba niyang kakayahan. Hanggat siya ay nahawakan, ang mga tao ay maaagnas ng hindi maipaliwanag. Sino ang nang-ahas na pagtawanan ng gayong tao? Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling ito, talagang itinaas ni Hong Xingyu ang kanyang kamay ng walang babala at ipinatong ito sa balikat ng isang mataas na ranggo na maharlika. Ang matataas na maharlika ay biglang namutla sa takot, ang kanyang mga binti ay nanginginig, at may malalaking butil ng pawis. Bumagsak ito na may kaluskos. Mabagal na sinabi ni Hong Xingyu, subukang huwag magsalita ng walang kaparirikan. Kung maglakas loob kang magsalita ng walang kaparirikan, papatayin ko ang isang tao. Ang taong ito ay tila napaka-awkward sa akin, kaya magsimula tayo sa kanya. Si raw ang misteryosong lalaki sa malayo at si Jiang Dongliu mismo. Ang ganitong uri ng malaking tao na nakaranas ng maraming kaguluhan ay medyo natigilan. Nang tumingin siya kay Hong Xingyu, halatang mas gumagalang ang kanyang mga mata. Ngayon ay tila si Hong Dali lang ang makaka-enjoy sa ngiti nitong miyembro ng maharlikang pamilya ng Shenglong. Sabi ko, nagmamadaling sinabi ni Salas, babayaran namin ang 10 trilyong diem na barya. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang sabihin ito, isang nakakadurog na sigaw ang kanyang pinakawalan, at natakot ang mata ng matataas na maharlika. Halos lumuwa ang kanyang mga mata sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang katawan ay nagsimulang mabulok ng paunti-unti, nagiging mga pira-piraso, at sa wakas ay nagiging fly ash. Lahat ay mukhang natakot. Halatang hindi nasisiyahan si Hong Xingyu sa sinabi ni Salas kanina lang. Naglakad si Hong Xingyu patungo sa susunod na mataas na ranggo. Ang matandang babae na si Hua Yaling ay nagbigay ng isang malungkot na paalala, hindi ba ito ay isang maliit na halaga ng pera na maaari mong ibigay sa isang pulubi? Magiging mabuting tao ako ngayon at bibigyan ka ng pansin. Ang pera na ito ay para sa aking munting sinta na aliberga, ibigay mo lang ito sa akin. Lahat ng tao sa paligid nila ay bumagsak. Humihingi siya ng pera ng buong kumpiyansa, ibinubukan niya ang kanyang bibig ng malakas, at ginagawang hindi tumanggi ang mga tao. Natatakot ako na walang ganito sa buong sansinukob. 50 trilyon. 50 trilyong dime. Sumigaw si Salas ng desperadong, ang perang ito ay binibilang-bilang aming anak na kabanalan kay Master Dali. Desperado niyang sinabi na nagmamakaawa, Master Dali, tulungan mo kaming magsabi ng mabuti. Magsabi ka ng maganda. Oo, ang bilang na ito ay ganoon. Oo, Sister Xiaoyi. Tanong ni Hong Dali kay Ling Xiaoyi, magkano ang 50 trilyon na na-convert sa Shenglong coin? Malamang, ang matematika ng lalaking ito ay itinuro ng kanyang guro sa physical education.
Ito ay 20 bilyong Shenlong coins, young master, mabilis na sagot ni Ling Xiaoyi. Pinagalitan ako ni Lola ng 250. Galit na galit si Hong Dali, humakbang pasulong at sinipa si Salas, 30 bilyong Shenlong coin. Kung maglakas loob kang magbayad ng 1 sentimos, subukan ito. Ito ay ayon sa gusto mo. Tumingin sa akin ang matandang babae na may ngiti sa kanyang mukha at sinabing, sinusubukan kong tanggihan ka, iyon ang kailangan kong gawin. Kung mayroon kang dahilan, kailangan mong itumba ito. Kung wala kang dahilan, kailangan mong kumatok kung gagawa ka ng dahilan. Ang misteryosong lalaki sa gilid, si Hong Wigyu at iba pa ay mukhang natulala. Si Hong Dali, ang bastard, hindi talaga mabilang. May iba pa ba? Kung hindi ka magpapakitang gila sa oras na ito, ikaw ay parurusahan ng Diyos. Ipinakita ni Hong Dali ang kanyang kapangyarihan tulad ng inaasahan, hindi ko gagawin ito kung may mas kaunting mga bagay. Oo. Ito na ang oras na ito, at sa sandaling mabuksan ang pambungad, ganap na sumuko si Salas hindi pa rin siya nakalaban, 500 hiyas na may 15 katangian. Ang matandang babae ay lubos na nasisiyahan dito. Ito ay talagang magandang bagay. Isang hiyas na may 15 katangian. Ang bagay na iyon ay tiyak na magiging isang mainit na kalakal kahit saan mo ito ilagay. Hindi banggitin na ito ay maihahambing sa 30 bilyong Shenlong na barya, ngunit hindi bababa sa ito ay isang magandang bagay. Ang pinakamahalagang bagay ay ang paggawa ng bagay na ito ay medyo maliit. Hindi ko alam kung ilang planeta ang posibleng makahanap ng isa o dalawa lang. Pero ang problema, walang iba si Hong Dali kundi maraming bato. Marami rin siyang walang kwentang hiyas na nakalatag. Iyan ay mga magagandang bagay na may 17 o 8 puntos ng mga katangian. Natural, hindi niya ito makikita ngayon. Itaas na mata. Kaya ang taong ito ay umiling na parang kalansing, hindi. Marami akong basurang ito. Hindi ito katumbas ng halaga. Itong basura. Natigilan si Hong Xingyu. Bagamat ang maharlikang pamilya ng Shenlong ay maraming nakatanim na orbs na may 20 katangian. Ngunit ang 15-point attribute ay medyo maganda. Ang pinakamahalaga ay mayroon itong presyo ngunit walang pamilihan, at isang bagay na hindi mabibili ng mga ordinaryong tao. Ngunit ang aming maliit na bata ay talagang sinabi, mayroon siyang maraming bagay na ito. Siyempre, kung ano ang sinabi ni Hong Dali ay kung ano ang sinabi niya. Bumantong hininga ang matandang babae, narinig mo ba iyon? Hindi nasisiyahan ang aking munting anak. Kaya gusto kong baguhin ito. Oo, ngunit, ano ang maaari kong baguhin ito? Sa totoo lang, para sa lahat ng pagmamayari ng maharlikang pamilya ng Shenlong at ng kanilang mga matataas na maharlika, at wala na silang maibibigay na bagay, kung gusto mo ng pera, nangako ka na ng 30 bilyong Shenlong na barya kung may gusto ka, ano ang magustuhan ng iba? Sa huli, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, nag-isip tungkol dito, at pagkatapos ay sinabi, kalimutan mo na ito, sa palagay ko wala kang magagawang mabuti, kaya magiging mabait ako at maaari akong bigyan ako ng ilang daang buhay na planeta kung saan mabubuhay ang mga tao, tama ba? Isang buhay na planeta. Walang halaga ang bagay na iyon na tumanggo-tango si Salas na parang nakatanggap ng amnestia, oo. Master Dali, bibigyan kita ng 500 buhay na planeta. Lahat sila ay nasa isang first class na kapaligiran, na may diameter na mga 50,000 kilometro, na napakaangkop para sa mga tao. Ang planetang tinitirhan mo ay maaaring maging anuman ang gusto mo at ang lokasyon ay hindi masyadong malayo sa Milky Way, na ginagawang mas madali para sa iyo na pamahalaan. Ang lahat ng iba ay madaling sabihin, ngunit ang susi ay ang huling puntong ito ay lubos na kasiya siya sa Hong Dali. Medyo malapit lang ito sa Milky Way, kaya hindi masamang dumaan at tumingin sa pagbalik mo rito. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Shenlong Star Realm ay masyadong malaki. Mayroong higit sa 2,000 galaxy sa isang Deimos Star Realm, at mayroong 2 o 3 sa Shenlong Star Realm. Libu-libong tulad ng mga patlang ng bituin, kung kalkulahin sa ganitong paraan, ay magiging higit sa 4 na milyong mga kalawakan. Pagkatapos ng isa pang kalkulasyon, ang pinakamalapit na kalawakan sa Milky Way ay higit sa 1 milyong light years ang layo. Well, kung kalkulahin natin ito, ngayon ay talagang naiintindihan na ni Hong Dali ang kahulugan ng mga astronomical na numero ito ay talagang mga astronomical na numero. Kaya ngayon medyo nasiyahan na si Hong Dali ang pinakamahalaga ay marami talaga siyang ideya na gusto niyang gamitin. Ngayong mayroon na siyang pera at planeta, hinihintay na lang niyang paglaruan ito ng dahan-dahan kapag may oras siya. Dali, ano pa bang gusto mo? Nang makita ng matandang babae na si Hua Yaling ang mga mata ni Hong Dali, sinabi niya, kung gusto mo ng kahit ano, sabihin mo lang, pasensya na hindi pumayag ang mga bastard na ito. Oo, sisang-ayon ako. Napatango si Salas ng pilit. Hindi mo pa ba ito naiintindihan? Ang Hong Dali sa harap nila ay isang maliit na ninuno. Sa pamamagitan lamang ng pagsuyo sa kanya ng mabuti maaari silang magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Grabe naman, pinulupot ni Hong Dali ang kanyang mga labi, wala nang iba pang interesado sa akin, kaya iyon na. Kung tutusin, may iba pa siyang hindi nasabi kung nasa iyo na ang lahat, paano mo masasayang ang iyong kayamanan?
Dahil sinabi iyon ng aking munting sinta, malamig na tiningnan ni Hong Xingyu ang matataas na ranggo na nasa harapan niya at malamig na sinabi, sa ngayon, kung sino man ang manggahas na magkaroon ng anumang ideya, papatayin ko ang kanyang buong pamilya. Umalis ka. Masasabing hindi nagpakita ng awa si Hong Xingyu sa matataas na ranggo na ito. Sa katunayan, hindi nakakagulat. Bilang miyembro ng maharlikang pamilya ng Shenlong Star Realm, ang isang mataas na ranggo lamang na noble mula sa isang Star Realm ay talagang hindi karapat-dapat sa kanyang iligtas ang mukha. Kahit na napaka-posible na mayroong mas mataas na ranggo na ito ngunit bilang isang maharlika sa maharlikang pamilya, bakit kailangang bugbugin ng isang miyembro ng pamilyang Hong ang aso para panuurin ang Panginoon? Malinaw na naunawaan din ng grupong ito ng matataas na ranggo ang ibig sabihin ni Hong Xingyu. Wala siyang kapital para sabihin, huwag ay bully ang mga kabataan sa kahirapan. Malaki ang agwat sa pagitan ng maharlikang pamilya at ng matataas na maharlika, pabayaan pa ang pamilyang Hong, ang hari ng maharlikang pamilya. Ang mga matataas na maharlika ay tumakas at nawala sa isang kisap mata. Kapag kasama mo ang matandang mag-asawang ito, kapag may nasabi kang mali, maaari itong mauwi sa kamatayan, kaya ang pinakamagandang gawin ay umalis ka agad. Pagkaalis ng lahat ng matataas na maharlika, si Hong Xingyu ay nagpakita ng isang mahinang mabait na ngiti kay Hong Dali at tumawa, munting sinta, nasisiyahan ka ba kung paano ito hinarap ni Lolo ng ganito? Kung hindi ka nasisiyahan, papatayin natin sila ngayon. Punong tanggapan, ang paggawa ng malaking kaguluhan ay tungkol sa pagpapasaya sa iyo. Para sa kanya na ang paggawa ng kaguluhan sa mataas na ranggo ng aristokratikong punong tanggapan ay isang bagay lamang upang mapasaya ang mga bata. Kinilabutan ang lahat sa narinig. Nakangiting sumulyap si Lan Roxy kay Hong Wigyu, at Bam Ulong, mukhang hindi lang tayong dalawa ang nagmamahal sa ating alibughang anak, kundi ang lolo at lola na ito ay lalo pang nagmahal sa kanya, hehe. Makakatiyak ako kung saan man siya magpunta para maglaro ngayon. Sa kanyang mga lolo't lola na pinuprotektahan siya ng ganito, sino ang maglalakas loob na ay bully siya? Mabangis na tumango si Hong Wigyu, well, ang batang ito ay ipinanganak na may pinagpalang tadhana, at wala ni isa sa atin ang makakagawa nito, haha, magsikap tayo pagdating sa Shenlong Star. Si Dali ay mahilig gumastos, kaya tayong mga magulang ay nagsusumikap lamang upang kumita ng pera. Oo, tama, hehe. Ngumiti si Lan Roxy at sinabing, hanggat masaya si Dali, kailangan nating magsumikap. Oo. Narinig ni Huai Yaling ang sinabi ng dalawa at tumango siya ng may kasiyahan. Taos puso man ito o pansamantalang gawa lamang, tiyak na masasabi ito ni Huai Yaling, isang matandang sorrow na nabuhay ng daan-daang taon, sa bawat galaw at tingin. Imposibleng magpanggap. Mabuti naman, ngumisi si Hong Dali at ngumiti, turuan mo lang sila ng leksyon. Hindi na kailangang pumatay ng napakaraming tao, hehe. Okay, makinig sa aking maliit na anak. Ngumiti si Hong Xingyu at hinawakan ang ulo ni Hong Dali at sinabi, okay, kung gayon, Dali, dalhin mo ang lahat ng iyong mga tao, kasama sina Wei Guo at Roxy, mag-impake na tayo at umalis na ngayon. Tumingin si Hong Xingyu sa tore ng buhay na nakatayo sa hindi kalayuan, tumango at nagsabi, kapag mayroon akong oras kung kailan ako nakabalik, hindi ko na ilalabas ang mga bagay na ito. Ay nawasak. Tama siya. Nang maisip niyang muntik nang masira ang bagong lupa ng mga matataas na maharlika, medyo natakot pa rin siya ngayon. Ang bagay na ito ay isang tunay na walang katumbas na kayamanan, at walang problema sa pagtrato dito bilang isang kayamanan ng bayan. Kung ikaw ay binomba ng isang kanyan, ito ay magiging isang malubhang krimen. Kabanata 1038 pagdating sa Shenlong Star. Upang sabihin na ang teknolohiya ng astral teleportation na pinagkadalubhasaan ng royal family ay talagang mas advanced kaysa sa space vibration, nararamdaman ng lahat na sa maikling panahon, nakapasok na sila sa starfield ng Shenlong Star. Ito ay medyo tulad ng pagdating pagkatapos umalis ng bahay at sumakay sa kotse. Isang malapit na snack bar para sa tanghalian. Hindi nagtagal, lumitaw ang holographic projection ng Shenlong Star sa harap ng lahat. Iyan ay isang magandang planeta. Mula sa pananaw ng sansinukob, ito ay hindi gaanong naiiba sa lupa. Karamihan sa buong planeta ay karagatan, at ang mga kontinente ay ipinamamahagi sa karagatan. Ang malalaki ay kasing laki ng Australia, at ang maliliit ay kasing laki lang ng Hainan Island. Ang mga ito ay tuldok-tuldok sa buong lugar at napakaganda. At higit pa sa imahinasyon ng lahat, walang mga higanteng mothership na nagbabantay sa Shenlong Star. Sa katunayan, ang Shenlong Star ay mukhang medyo nakakapresko, at ang kalangitan ay hindi na puno ng mga sasakyang pangkalawakan tulad ng iba pang mga advanced na sibilisasyon. Eto, parang bumabalik ako sa naramdaman ko noong nasa Earth ako. Simple ngunit hindi simple, natatakot ako na iyon ang pinakamagandang salita para ilarawan ang Shenlongshing. Shenlong Star, dito nakatira ang royal family ng buong Shenlong Star Realm. Ang pangunahing bagay na binibigyang pansin nila ay ang komportableng kapaligiran. Ipinakilala ng matandang babae sa lahat, dito, bilang karagdagan sa medyo mataas na teknolohikal na nilalaman at medyo mataas na halaga ng iba't ibang mga bagay, iba pa ito ay halos kapareho ng isang antas ng 4 na sibilisasyong nuclear power.
Pagkatapos ng lahat, ang mas mataas na teknolohiya, mas malaki ang pinsala sa natural na ekolohiya. Sa makatuwid, dito, ang lahat ay karaniwang gumagamit ng mataas na enerhiya na electron collider-powered na mga kotse, at ang spacecraft ay karaniwang kailangan lamang. Nang sabihin ito ng matandang babae, agad na natuwa si Hong Dali. Hindi ba't ito ay tulad ng lupa noon? Maginhawang mamuhay sa ganoong planeta, di ba? Palagi akong hindi komportable sa isang lugar kung saan lumilipad ang mga spaceship sa buong kalangitan at mayroong libu-libong metro ang taas na mga gusali sa lahat ng dako. Habang nagsasalita siya, biglang sumimangot si Levi's. Nagtanong sa mahinang boses, "Young Master, pakiramdam ko ay umuurong ang aking lakas." Pagkasabi nito ni Levi's ay tumanggo naman ang iba bilang pagsang-ayon, dahil simula nang mateleport siya, pakiramdam niya ay bumagsak ng husto ang kanyang lakas, at puno ng lakas ang kanyang buong katawan. Sobrang hindi komportable. Well, nakalimutan ko kanina. Nakangiting ipinaliwanag ni Mr. Hong Xingyu sa lahat, sa Shenglong Star, maraming star-level powerhouses, kaya para maiwasan ang paminsan-minsang mga labanan at kompetisyon na magdudulot ng labis na pinsala sa kapaligiran. Malaki. Sa makatuwid, mayroong attribute compression field sa planetang ito. Ang average na star field level powerhouse ay katulad ng first level planet powerhouse na karaniwan mong nakikita, na may lakas na halos lahat ng field ng field. Na may lakas na mababa sa antas ay medyo mahina, ngunit ang mga katangian ay maaari pa ring maging matatag sa humigit kumulang 100, na siyang pamantayan para sa mga normal na tao, kung hindi, magkakaroon ito ng kaunting epekto sa buhay. Kailan? Sinabi niya ito, naintindihan ng lahat. Isang star-level powerhouse, ang eksena kung saan nakipaglaban si Hong Dali sa Diyos na gawa ng tao ay simpleng pagsira ng langit at pagsira sa lupa. Kung maglalaban ang dalawang antas ng starfield sa ganitong uri ng planeta, hindi na kailangang mabuhay ang iba. Sa makatuwid, ang katangiang ito ng compression force field ay talagang kinakailangan. Kung hindi, ang Shenglong Star na ito ay malamang na magiging isang wasak na bituin sa loob ng ilang taon. Sa lalong madaling panahon, huminto ang mothership. Tumayo si Hong Xingyu at nagsabi, "Okay. Lahat, mangyaring maghanda. Ang mothership ay ang limitasyon dito, at kailangan nating sumakay ng spaceship para sa natitirang bahagi ng paglalakbay. Kapag nakarating na tayo sa dulo ng field, isasama kita upang makilala ang mga matatanda ng aking pamilyang Hong. At ilang mga kabataan." Sabi ng lahat. Ang Shenglong Star ay ang pinakamalaking kontinente sa gitna, sa Hangwo Continent. Ito ay isang kontinente na bahagyang mas malaki kaysa sa Australia, na may kabuuang lawak na humigit kumulang 11 milyong kilometro kwadrado, at sa mismong gitna ng kontinenteng ito ay isang medyo malaking manor. Siyempre, para sabihing malaki ito ay sa relatibong termino. Ang manor na ito ay sumasaklaw sa isang lugar na higit sa 30 kilometro kwadrado. Ito ang manor sa ilalim ng pangalan ng pamilyang Hong, Hangwu Manor. Ang iba't ibang mga gusali sa Hangwo Manor ay gumagamit ng pinakabagong teknolohiya sa loob, ngunit sa pangkalahatan, ang hitsura ay medyo simple, hindi tulad ng estilo ng sci-fi na naisip para sa mas matataas na sibilisasyon. Sa katunayan, hindi lamang ito science fiction, ngunit ito ay medyo retro at napakalapit sa kalikasan. Ang buong lungsod ay halos itinayo na may malalaking puno. Ang mga puno ay 7 hanggang 800 metro ang taas at 3 hanggang 400 metro ang maikli. Maraming mga bahay at iba pa ang lahat ay itinayo sa mga sanga ng malalaking puno na hollow out. Sa ilalim ng malalaking punong ito, may iba't ibang storefront kasama ang lahat, at mukhang napaka-friendly ang mga ito. Halimbawa, ang isa sa mga storefront ay may sign na convenience store. Sa mga kalsada ng manor na ito, may iba't ibang sasakyan na naglalakad. Ang hitsura ng mga kotse na ito ay medyo sci-fi na estilo, ngunit ang mga kulay ay halos natural na berde o kayumanggi. Para silang gumagalaw na damo, na lubhang kawili-wili. Sa oras na ito, sa base ng pinakamalaking puno sa gitna ng manor na tinatawag na Tree of Life, sa pinakamalaking conference room sa manor, mayroong higit sa 12 mga kabataang lalaki at babae na nag-uusap. Bulong ng isang binata sabi, "Narinig mo na ba? Natuklasan daw ni Lolo Lolo ang mga inapo ni Lolo Hong Jun. Diretso si Lolo Lolo at Lola Lolo para sunduin sila. Kung tutusin ang oras, dapat silang bumalik kaagad." Umalis ang isa pang lalaking disipulo ng pamilya Hong. Kinagat niya ang kanyang mga labi at bumulong sa mahinang boses, "Ang isang bloodline na naipasa sa napakaraming henerasyon ay naging lubhang manipis, at ikaw pa rin ang pupunta upang kunin ito ng mag-isa. Talagang, sayang, kahit bahagyang si Lolo, hindi siya maaaring maging ganito." Tama, ang una halatang puno ng inggit at selos ang ekspresyon ng tatlong tao. Nung nag-practice kami sa labas, nakita namin na malapit nang mamatay ang batang ito, kaya nagpadala na lang si Lolo Zhu para iligtas siya. This time, mas mabuti na. Pinuntahan ko siya ng personal, o kasama si Zhu. Sumama ako kay Lola. Hindi, umiling ang pangalawa at sinabing, "Gusto kong makita kung anong klaseng tao itong si Hong Dali." Totoong binibigyang pansin siya ni Lolo, kahit gaano pa siya maghalikan. Hindi ito magiging katulad natin, napanood na siya ng lolo natin, kaya sino itong Hong Dali na ito? Ang pinakamahalaga ay, sa kahalagahan ng lolo sa kanya, sa hinaharap.
Hindi na niya sinabi ang mga sumunod na salita. Ngunit ang kahulugan ay halata na. Mamamatay si Hong Xingyu maya-maya. Noong nakaraan, ang mga kaapo-apuhan ng pamilya na ito ay malamang na makakakuha ng ilang mana, ngunit ngayon ay biglang may ibang tao, at siya ay isang taong gustong-gustong pahalagahan ni Hong Xingyu. Ano ang magiging epekto nito? Iyon ang halaga ng kanilang agarang pag-aari. Halimbawa, sa nakalipas na 10 tao ay nahahati sa 1,000,000, at lahat ay masaya sa 100,000. Biglang may dagdag na tao, at malaki ang posibilidad na ang taong ito ay magmonopolyo ng ilang shares. Hahatiin niya ang 200,000 o kahit 300,000, at ang natitirang 700,000 hanggang 800,000 ay mapupunta sa 10 taong ito. Sino kayang willing? Siyempre, payag man sila o hindi ay hindi ang sinasabi nila, ang sinasabi lamang ni Hong Xingyu, ang pinuno ng pamilyang Hong. Gayunpaman, si Hong Dali ay sumugod sa kanya nang may walang katapusang karangalan at pabor. Hindi nagtagal, nakita ng lahat ang isang malaking grupo ng mga tao na naglalakad mula sa pintuan na may kasamang tagay. Ang taong naglalakad sa harapan ay walang iba kundi si Mr. Hong Xingyu Hong, nakamukha ng mabait na matandang katabi, nakasandal sa isang tungkod. Katabi ni Mr. Hong ang matandang Mrs. Hua Yaling, na sikat sa kanyang masamang ugali. Hinawakan ni Mrs. Hua ang mga braso ni Hong Xingyu sa magkabilang gilid, at ang kanang kamay niya ay nakahawak sa kamay ng isang binata. Ang binatang iyon ay medyo maganda, may manipis na balat at mapuputing laman, at siya ay mukhang napakabait. Siya ay may mahabang makintab na itim na buhok, may ngiti sa kanyang mukha, at nakatingin sa kanyang paligid ng may pagtataka. Siya ay nakasuot ng medyo ordinaryong damit, ang kalidad nito ay hindi makikita, ngunit marahil ito ay hindi isang bagay na napakahalaga. Tungkol sa kanyang sariling lakas. Anong uri ng lakas ang mayroon ng isang taong halatang walang kabuluhan kapag siya ay naglalakad? Si Hong Dali ba ito? Mahigit 12 miyembro ng pamilyang Hong na nasa manor pa lang ang bamulong, mukhang mahina siya. Tingnan mo siyang naglalakad ng ganyan, at humihingal pa siya. Ganyan ang lalaking ito. Hong Dali. Hindi pa nga siya bida, di ba? Medyo kinakabahan kami sa basurang ito kanina. Hay nako, natatakot lang kami na mapahamak kami ng basurang ito. Napahiya ang mukha ng pamilya. Tiyak na sinamantala nito ang bloodline. Kung hindi, ang ganitong uri ng basura ay namatay sa sarili nitong. Ang mga lihim na tingin ng mga miyembro ng pamilya sa kanilang paligid ay puno ng puot at paghamak. Nakita silang lahat ni Hong Dali. Ngunit bilang isang walang pusong aliberga, tiyak na hindi ito mga isyu na dapat niyang ikabahala. Hintayin lamang ang 30 bilyong kabayaran mula sa matataas na maharlika, at pagkatapos ay magiging maligaya siyang aliberga. Tungkol naman sa awayan sa loob ng pamilya, wala ba sa atin ang inggit, selos, at puot sa pagitan ng mga kapamilya? Kami ay mga aliberga, hindi mga politiko. Sa oras na ito, si Hong Wigyu at iba pa na sumusunod kay Hong Xingyu at iba pa ay lihim na sumimangot. Napakaraming taon na sila sa lipunan, at hindi na sila estranghero sa mga makamundong paraan. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga mata ng mga miyembro ng pamilyang ito, alam na ni Hong Wigyu ang kanilang iniisip. Siyempre, kapag bago ka rito, ang pagiging low profile ay ang paraan upang pumunta. Kung maglakas loob kang pagtawanan si Dali, gagawin mo silang maganda sa hinaharap. Hindi nagtagal, dinala ni Hong Xingyu si Hua Yaling sa rostrum sa harap ng malaking conference room. Hinawakan ni Hua Yaling ang kamay ni Hong Dali, tumingin sa paligid na may seryosong tingin, pagkatapos ay umupo at dahan-daang nagsabi, bakit kakaunti lang ang tao, at ilang matatanda ang naroon. Dumating na ang aking maliit na anak, at hindi man lang nila ipinakita ang kanilang mga mukha. Matapos marinig ang kanyang mga salita, agad na humakbang ang isang disipulo at magalang na nagsabi, Lola, paano na? Sinabi sa kanya ng matanda noon na may gagawin sila at malapit nang dumating. Moldita. Hinampas ni Hua Yaling ang mesa. Kahit na mayroon itong attribute compression system, hinampas pa rin niya ang conference table sa harap niya. Naging pulbos, galit niyang sinabi, narito ang aking munting sinta. Mayroon pa bang mas mahalaga kaysa rito? Bigyan mo sila ng 5 minuto. Kung hindi sila makakarating pagkatapos lumipas ang oras, huwag mo akong sisihin sa pag-aaway. Kabanata 1039, ang mabulaklak na wika ng munting prinsesa. Ang ninunong ito ang laging nagsasabi ng totoo. Namutla sa takot ang mukha ng alagad na sumagot sa ibaba. Nagmamadali niyang binuksan ang communicator at mabilis na ipinakita ang hitsura ng holographic projection doon. Sabi niya na may pag-aalala, okay ka na ba? Lola. Galit siya, at wala pang 5 minuto ay magagalit siya. Matapos marinig ito, ang taong nasa kabilang panig ng holographic projection ay halatang natigilan, at pagkatapos ay sumang-ayon, alam ko, malapit na ako. Sa isang iglap, nag-ulo ang malaking conference room. Sa nakakatakot na katahimikan. Nagkatinginan sina Hong Wigyu at Lan Roxy at nagkaintindihan. Ang mga matatandang ito ng pamilyang Hong ay nagbabalak na magpakita sa amin. Hehe, ang saya namin ngayon. Iniisip ko kung ano ang plano ni Dali. Mabilis lumipas ang oras. Makalipas ang 3 minuto, may malakas na ingay sa labas ng pinto, at pumasok ang malaking grupo ng mga tao sa conference room.
Ang pinuno ay ang ipinakita sa holographic projection dati. Pagkapasok niya sa pinto, dali-dali siyang humakbang para ipaliwanag, "Miss, may mga bagay kaming pinag-uusapan ngayon, kaya patawarin mo ako sa pagiging late." Tumanggaw naman ang iba. Ang mga magugulong bagay na iyon ay pag-aaksaya ng oras ko. Nanlamig ang mga mata ni Hua Yaling, ngunit kung tutuusin, hindi pinaparusahan ng batas ang lahat, kaya hindi natin direktang maparusahan ang mga taong ito. Sa wakas, tumanggaw siya at malamig na sinabi, "Lahat, umupo ka agad. Halika." Maya-maya ay nakaupo na ang lahat. Matapos makaupo ang mga matatandang ito, ang kanilang mga mata ay nakatuon lahat kay Hongdali, na hinihila ni Hua Yaling. Sinulyapan nila ito ng ilang beses, saka bahagyang kumunat ang noo, kumandat sa isa't isa, at saka nagkatinginan. Puso, tahimik. Umupo si Hongdali sa kanyang upuan, tumingin sa mga tao sa ibaba, at ngumiti sa kanyang sarili, mukhang hindi masyadong pala kaibigan, well, so lang. Normal para sa malalaking pamilya na makipag-away ng hayagan at palihim, at kumilos ayon sa pagkakataon. Okay. Nakita ni Hong Xingyu ang mga taong dumarating. Malapit na yun. Kung tutusin, wala na masyadong core disciples ang natitira sa manor na ito. Ito ay halos lahat. Ang natitirang mga piraso at piraso ay responsable para sa kani-kanilang mga posisyon, kaya hindi mahalaga kung hindi sila dumating. Agad at dahan-daang sinabi niya, "Tinatawag namin ang lahat ng sama-sama ngayon dahil nagdagdag ang aming pamilyang Hong ng ilang bagong miyembro." Matapos marinig ang kanyang mga sinabi, lahat ay nagtinginan. Itinigil ni Hong Xingyu ang kanyang saklay at dahan-daang nagpakilala, "Si Hongdali, isang inapo ng ating pamilyang Junner." Siya ay may dalisay na dugo, ngunit ang batang ito ay wala sa mabuting kalusugan. Mangyaring tandaan ito mula ngayon. Kung sino man ang maglalakas loob na mang-api sa kanya, hahadlangan ko siya. Mga binti. Ang lahat sa ibaba ay sabay-sabay na sumigaw, "Kumusta, kapatid na dali?" Bueno, ang mga taong ito ay malalakas at medyo mahaba ang buhay. Bagamat mukha siyang bata, talagang mas matanda siya kay Hongdali, kaya hindi big deal ang pagtawag sa kanya ng nakababatang kapatid ni Dali. Tumayo si Hongdali, sumaludo sa lahat ng may ngiti, at sinabing, "Kumusta sa lahat, Hongdali ang pangalan ko. Ito ang unang pagkakataon na magkita tayo. Pakiusap, ingatan mo ako sa hinaharap." Tapos na siyang magpakilala, saka umupo. Sa oras na ito, may isang tao sa ibaba na curious na nagtanong, "Brother Dali, ano ang pinakagusto mong gawin sa iyong pang-araw-araw na buhay? Kumusta ang iyong lakas? Naabot mo na ba ang star level?" Pagkatapos marinig ang kanyang mga salita, ang mga alagad ay lihim na tumawa sa kanilang mga puso, tulad ng isang may sakit na tao paanong ang parehong tao, na humihingal sa pagod kahit na pagkatapos ng 2 hakbang, ay magkakaroon ng antas ng bituin. Habi ko. Si Hongdali ay nagpakita ng isang hindi nakakapinsalang ngiti at sumagot ng nakangiti, "Ang aking libangan ay aliberga, at ang karaniwan kong ginagawa ay aliberga rin. Gusto kong maging ang pinakamalaking aliberga sa universo. Kaya ang aking lakas ay kaya-kaya, hindi kahit sa antas ng planeta. Anyway, ang mga talunan ay tutulong sa akin na malutas ang lahat, hehe." Nang matapos niyang sabihin ito, natigilan ang lahat sa audience. Talagang sinabi ng lalaking ito na aliberga siya. Sayang ang mga libangan, sayang ang mga interes, at sayang din ang mga bagay na karaniwan mong ginagawa. Kung may iba pang sinabi si Hongdali, hindi ito iisipin ng mga tao sa ibaba. Sa katunayan, ayon sa normal na mga pangyayari, ang dapat sabihin ni Hongdali sa oras na ito ay tulad ng, "Magsasanay ako ng mabuti at uunlad ng maayos sa hinaharap upang mapaglingkuran ang pamilya." Pero hindi ko inaasahan na ganito pala ang sinabi niya. Kaya naman may mga tao sa ibaba na hindi napigil ang humagalpak ng tawa. Maging ang ilang mga babaeng disipulo ng pamilya ay sumimangot at sa wakas ay umiling ng walang magawa. Sa orihinal, sa pagdodot ng matandang babae kay Hongdali, dapat ay medyo pala kaibigan ang mga babaeng ito. Pero ngayon parang hindi na sila magkaklase niya. Sa pagganap ngayon ni Hongdali, maaari lamang siyang maging ordinaryo sa hinaharap, at pagkatapos ay mahulog sa malawak na dagat ng mga tao. Ngunit sila ang mga kagandahan ng langit, at ang kanilang mga pag-asa sa hinaharap ay walang limitasyon. Gayunpaman, halatang hindi maganda ang ugali ng matandang babae ngayon. Sa isang haplos, ang kanyang anyo ay naging isang stream ng liwanag, at pagkatapos ay agad na lumitaw sa harap ng isang lalaking disipulo na pinakatawa noon. Sa oras na ito, ang mukha ng matandang babae ay kasing lamig ng hamog na nagyelo, at ang kanyang mukha ay napakakulimlim na halos tumulo na ng tubig. Ang lalaking disipulo ay agad na natakot sa kanyang talino. Isang malutong na boses ang tumunog, at sinampal ng matandang babae ang lalaking disipulo sa harap ng lahat, at sinabi sa isang malalim na boses, "Ikaw na walang utang na loob na bastard, ang aming munting sinta, ikaw ba ang matatawa mo ng basta-basta?" Nagkagulo ang buong audience. Lahat ng umaasang manood ng palabas noon ay ganap na natigilan, at ilang matatanda pa nga ang nakaramdam ng pamamanhid ng kanilang mga anit. Karaniwang masama ang ugali ng matandang babae, ngunit hindi pa rin niya ito ginagawa tulad ng ginagawa niya ngayon. Tila talagang nasiyahan ng Hongdali na ito sa matandang babae.
Sa katunayan, pinapatay lang ni Huayaling ang manok para takutin ang unggoy. Kung hindi siya nagpakita ng kalupitan ngayon, ang maliliit na brats na ito ay hindi makakapagdulot ng anumang gulo sa hinaharap. Ang ganitong uri ng bagay ay dapat putulin sa ugat upang maputol ito sa usbong. Makinig ka sa akin, tumingin si Huayaling sa mga manunood at malamig na sinabi, si Dali ay magiging kapatid mo na mula ngayon, at siya na rin ang paborito kong anak. Kung sino man ang maglalakas loob na makipaglaro sa kanya sa mga intriga ng pamilya sa hinaharap, huwag kang bastos. Tahimik ang lahat, walang lakas ng loob na tingnan si Hong Dali. Kung minsan, ang kakayahang pag-isahin ng mga puso ng mga tao sa ganoong lawak ay isang kasanayan din. Ha! Isang medyo kaakit-akit na babae sa kabilang banda ang hindi maipaliwanag na buntong hininga. Ngayon ay tila kapag dumating ang Hong Dali na ito sa pamilyang Hong, ang mga darating na araw ay hindi nakakasawa. Ganito ang kinikilos ng matandang babae ngayon. Tila mapahamak at mapahamak man si Hong Dali, walang maglalakas loob na alagaan siya. Pero may kasabihan na maganda ang takbo, kapag mas mataas ang iyong paninindigan, mas mahirap kang mahulog. Sa sandaling mawala ni Hong Dali ang pabor ng matandang babae sa hinaharap, malamang na siya ay kakainin ng malinis ng mga taong ito nang hindi man lang lumuwa ng buto. Ang eksena ay nahulog sa hindi masabi na kahihiyan, at walang nakakaalam kung ano ang sasabihin sa oras na ito. Bilang isang resulta, sa sandaling ito, ang pinto ay biglang itinulak ng marahan, at isang mahinang boses ng batang babae ang tumunog, "Lola, narinig ko na darating si Hong Dali ngayon." Maganda, ethereal, at awkward ang boses ng babae. Lumuwag agad ang kapaligiran. Biglang umikot ang lahat ng mata. Ito ay isang batang babae na nakasuot ng maputlang pink na damit. Maganda siyang naglakad papasok. Medyo isip bata ang kanyang maliit na mukha, ngunit wala siyang anumang mga negatibong komento dahil siya ay masyadong bata. Ang walang pakialam na ekspresyon ng dalaga ay parang snow lotus sa bundok Tian Shan. Bagamat siya ay may mahinang ngiti, mahina niyang iniwasan ang lahat. Napakaganda ng babaeng ito, ngunit sa murang edad, nagsimula na siyang magkaroon ng pinong ugali. Nakaka-curious talaga ang mga tao kung paano siya magmumukhang nawawalang isda o ligaw na gansa kapag tumubo ang buhok niya hanggang baywang sa hinaharap. Sa usapin ng kagandahan at ugali, ang babaeng nakapink na ito ay hindi mas mababa kinatang Moxen at Li Nianwei. Hindi katakataka na ang mga lalaking disipulo sa bukid ay tumingin sa kanya na may hindi maipaliwanag na panatisismo. Haha, nandito ba ang Huaxiang Yu ko? Nang makita ang batang babae, ang mukha ni Huayaling ay nagpakita ng isang pambihirang ngiti at sinabi, "Halika, halika, ang iyong kapatid na si Dali ay dumating, iniisip ko kung bakit hindi ka sumama, mukhang naantala ka sa isang bagay, tama." Nang marinig ang pangalan ng babae, si Hong Dali at ang iba pa ay lihim na nagkatinginan. Maganda ang buhay ng babaeng ito, at napakaganda rin ng pangalan niya. At sa paraan ng pagtingin ni Huayaling sa kanya, masasabi niyang ang batang babae na ito ay talagang paborito ng matandang babae. Bahagyang tumango ang batang babae, pagkatapos ay tumingin sa rostrum na may isang pares ng malalaking itim at puting mata, at hindi nagtagal ay nakita niya si Hong Dali. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang maputi at pinong palso, marahang kumaway, at nakangiting sinabi, "Kumusta, Kuya Dali? Ang pangalan ko ay Huaxiang Yu, ito ang unang pagkakataon na magkita tayo, mangyaring alagaan mo ako mula ngayon." Bagamat mahinang kumusta lang siya, ang mga lalaking alagad sa ibaba ay lahat ay nakatingin sa isa't isa, at hindi nila maiwasang mapalunok. Ang mga mata ni Ziyang Hong Dali ay lalong naging inggit at nagseselos. Bakit? Bakit si Hong Dali, na walang magawa kundi isang alibughang, ay hilingin kay Huaxiang Yu, ang matamis na babae ng pamilya Hong, na tretuhin siya ng ganito? Bakit? No wonder sobrang inggit sila. Hindi alam ni Hong Dali ang tungkol kay Huaxiang Yu, ngunit ang iba ay pamilyar dito. Sa katunayan, 80% ng mga paksa na karaniwang nakakachat ng lahat ng mga lalaking disipulo ay may kaugnayan sa Miss Huaxiang Yu na ito. Si Huaxiang Yu, 16 na taong gulang, ang numero 1 henyo ng nakababatang henerasyon ng pamilyang Hong. Nakapasok na siya sa ikalimang antas ng Star Realm sa murang edad. Mukha siyang malambot at mahina, ngunit sa katunayan ay nakapasok na siya sa threshold ng Star Realm level. Si Hong Xingyu at ang kanyang asawa ay gumugol ng hindi mabilang na mga mapagkukunan para sa kanya. Kung ang lahat ng mga mapagkukunang iyon ay gagawing pera, ito ay isang astronomical figure. Maging si Huayaling ay nasiyahan at nakangiting sinabi, "Xiao Xiangyu, sa tingin ko ay napakaganda mo ngayon. Nakapasok ka na ba sa bansa?" Bueno, hindi naman masama, mapaglarong tumango si Huaxiang Yu. Tumango siya at saka sinabi, "Opisyal akong pumasok sa Star Realm level kahapon. Lola, kailan mo ako mabibigyan ng high-level Soul Stone? Kailangan ko lang yun ngayon." Star Realm level. Si Huaxiang Yu, nakapasok na sa Star Realm level. Talaga? Oo nga, kahit si Huayaling ay nagulat, ikaw ang pangalawang tao sa aming pamilyang Hong sa loob ng 500 taon na pumasok sa Starfield level sa edad na 16. Ang iyong talento ay higit na mas mahusay kaysa sa aking junior, hindi ako masyadong sumuko, sayang, sayang. Nang sabihin ito ni Huayaling, siya ay medyo nawala muli.
Lola, niyugyug ni Hua Xiangyu ang braso ng matandang babae, huwag kang malungkot. Nandito si Kuya Dali, di ba? Tiyak na napakahusay ng kanyang talento. Kabanata 1040 ang naninibugho na lobo na ungol. Nang banggitin ito ni Hua Xiangyu, naging kakaiba ang mga mata ng lahat. Mukhang madidismaya itong batang babae ngayon. Oo nga, si Hua Xiangyu ay lumakad papunta sa Hongdali sa isang kaakit-akit na paraan, bahagyang ikiling ang kanyang ulo, at nagtanong sa mahinang boses, Brother Dali, anong level ka na ngayon? Star Realm level na ba ito? Sa maningning na mga mata ng mga nakapaligid sa kanya, nagtanong si Hongdali sa mahinang boses, iling ang kanyang ulo ng malakas. Kung gayon, ito ba ay antas ng bituin? Patuloy na nagtanong si Hua Xiangyu, sa palagay ko, sa talento ni Uncle Jun, hindi magiging masama ang kanyang mga inapo, tama ba? Ibinaba ng lahat sa ibaba ang kanilang mga ulo at nagpipigil ng gusto upang maiwasan ang paghihirap. Sampal. Patuloy na umiling si Hongdali. Hindi ba? Iyon dapat ang ika-5 antas ng planeta. Bahagyang nagulat si Hua Xiangyu. Sa totoo lang, hindi niya kasalanan. Ang iba't ibang background ay humahantong sa iba't ibang pananaw sa mga bagay. Ito ay parang isang emperador noong unang panahon na magtatanong sa mga magsasaka kung kumakain ba sila ng karne tuwing kakain. Sa kanyang mga mata, ang planeta level 5 ay talagang kasing dali ng pagkain at pag-inom. Sa totoo lang, wala na akong lakas, ngumiti si Hongdali at napakamot ng buhok. Ang nakababatang kapatid na babae sa kanyang harapan ay mukhang nakalulugod sa kanya, ako ay talagang isang alibughang tao na gumugugol ng pera araw-araw sa paghihintay na mamatay. Paano kung magsanay? Hindi ko ito lakas. Ha? Matapos marinig ang mga salita ni Hongdali, ang magandang mukha ni Hua Xiangyu ay biglang nagpakita ng malaking pagtataka, hindi ka man lang nag-practice, at sinabi mong isa kang alibughang. Oo, nauuna ang kaligayahan, hehe. Wala man lang naramdaman si Hongdali. Anyway, nasa isip niya ang malaking alibughang sistema. Ang alibughang anak na ito ay hindi nakatakas sa kanyang pagkakakilanlan. Sa katunayan, hindi ito mahalaga. Masarap maging masayang alibughang anak. Iyon na, itinuro ng batang babae ang kanyang daliri sa kanyang mga labi at nag-isip sandali. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hua Yaling, Lola, gusto kong kunin si Kuya Dali para subukan ito. Okay. Nang marinig ang kanyang sinabi, lahat ay natigilan. Dadalhin mo ba si Hongdali para subukan ang halimuyak ng bulaklak na ito? Ano ang susubukan mo? Well, subukan mo. Kumunot ang noo ni Hua Yaling at nag-isip sandali, pagkatapos ay dahan-daang tumango, okay lang, sasama ako sa iyo. Kailan? Sinabi niya ito, na curious ang lahat, at ilang matatanda sabay-sabay silang nagtanong, Inay, bakit hindi tayo pumunta at tingnan? Okay, pumunta tayong lahat at tingnan. Tumango si Hua Yaling, at isang malaking grupo ng mga tao ang tumayo. Tingnan natin kung ano ang gustong kunin ni Hua Xiangyu kay Hongdali para subukan. Hinayla ni Hua Xiangyu ang manggas ni Hongdali, at umalis muna silang dalawa sa malaking conference room, at saka sumakay sa transport bus sa Manor, na halos kapareho ng bus. Mga 2 kilometro ang layo nito mula sa malaking conference room. Sa ilalim ng malaking puno. Ang malaking puno ay napakataas at malakas, higit sa 50 metro ang kapal at 500 metro ang taas. Ang napakalaking korona ng puno ay ganap na ginto at tila gawa sa ginto, napakarilag at maganda. Wow, mukhang maganda ito. Ibinuka ni Hongdali ang kanyang bibig sa pagkagulat, pagkatapos ay kinuha ang pinakabagong tagapagbalita at nagsimulang kumuha ng mga larawan sa napakayabang na paraan. Si Tang Moxon at ang iba pa ay napaatras. Nakakahiya talaga ang lalaking ito. Tumigil ka sa pagkuha ng litrato, sumama ka sa akin. Hinawakan ni Hua Xiangyu ang braso ni Hongdali. Diretso sa gate sa ilalim ng gintong puno. Maghintay hanggang makalabas ka sa pinto. Huminga ng malalim ang lahat ng nasa panig ni Hongdali. Ang malaking punong ito ay mukhang puno ng mga elemento ng buhay mula sa labas. Pero may ibang eksena sa loob. Sa loob ng malaking punong ito, para itong pumasok sa tarangkahan ng mundo ng science fiction. May mga robot na naglilinis sa lupa, naggagandahang elevator, at bawat kwarto ay nagpapakita ng napaka-high-tech na estilo. Parang ang kaibahan mula sa primitive na lipunan hanggang sa advanced civilized society ay lubhang matalas. Sa ganitong paraan, hinayla ni Hua Xiangyu si Hongdali at tumakbo, at hindi nagtagal ay nakarating sa isang medyo malaking silid. Ang silid na ito ay puno ng lahat ng uri ng prutas. Mula sa pananaw ng Hongdali, isang country bumpkin, ang silid na ito ay halos katumbas ng isang tindahan ng prutas, ang uri ng tindahan ng pinatuyong prutas. Siyempre, hindi naman bobo si Hongdali. Nakikita pa rin niya na lahat ng mga bagay dito ay mahalaga. Brother Dali, ito ang lahat ng mga gamot na maaaring magpapataas ng mga katangian, sabi ni Hua Xiangyu na may katiyakan, dapat hindi ka makapagsanay dahil walang sapat na mapagkukunan doon. Ngunit huwag matakot, ang mga mapagkukunan dito ay sapat, kaya tiyak na magagawa mo ito. Sinabi niya, kumuha ng isang pares ng pulang salamin sa gilid at isinuot ang mga ito, at pagkatapos ay tumingin sa Hongdali, ang mga katangian ni Hongdali ay nahayag sa mga salamin.
Napabuntong hininga si Hua Xiangyo at kakaibang sinabi, kakaiba, kapatid na dali, lahat ng iyong katangian ay 100. Ang pares ng salamin na ito ay maaaring eksaktong mga salamin na nakakakita sa mga pangunahing katangian ng mga tao, ngunit ang paggana ng mga basong ito ay mas malakas kaysa sa mga matataas na maharlika. Ang mga salaming ito ay nakakakita ng mga katangiang pangkalusugan. Kaya't nagulat si Hua Xiangyo sa una, pagkatapos ay sumimangot at nagsabi, ang katangiang pangkalusugan ay 56 lamang. Kapatid na dali, ang iyong katawan ay hindi masyadong maganda. Kumuha siya ng isang maliit na pulang prutas at sinabi, ito ang pulang prutas. Si Yun Guo, pagkatapos nitong kainin, ay maaaring mapabuti ang pisikal na kondisyon ng katawan at mapabuti ang kalagayan ng mga tao. Ang bawat tableta ay maaaring magpataas ng kaunting katangiang pangkalusugan. Kuya Dali, gusto mo bang subukang kumuha ng isa? Nang sabihin ito ni Hua Xiangyo, nagtanong sina Hong Xingyo at Hua Yaling. Pinagdikit namin ang aming mga noo, kadalasan ay marami kaming dapat gawin, at talagang nakalimutan namin ang tungkol sa isang mahalagang elixir na maaaring magpapataas ng mga katangian ng kalusugan. Damn it! Ang iba ay puno ng inggit, selos, at puot. Ang pulang ulap na prutas na ito ay mukhang hindi mahalata. Ang isang prutas lamang ay nagkakahalaga ng 100,000 mga barya ng Shenglong, na wala sa pamilyang Hong. Ito ay talagang isang mamahaling produkto sa labas, at hindi lahat ay kayang bilhin ito. Kinuha ni Hong Dali ang pulang ulap na prutas at tiningnan ito ng mabuti. Ito ay isang magandang bagay na maging malusog. Ang pinakakulang sa kanya ngayon ay kalusugan. Desidido siyang kumain at nguyain. Medyo masarap ang lasa, halos parang seresa. Ito ay medyo masarap. Sa kanya ito nilunok ng lagok. Isang grupo ng mga tao ang naghintay ng 10 minuto. Tiningnan ni Hua Xiangyo ang mga numerong nakadisplay sa salamin at sa pagkakataong ito ay nanlumo, bakit walang sumasagot? Nabasag ang salamin. Ang posibilidad na ito ay hindi malamang, si Hua Xiangyo ay pumili ng isa. Ang pink na prutas ay nagsabi, Tian Yuan fruit, bawat isa ay maaaring magdagdag ng 2 punto ng mga katangian ng kalusugan. Kapatid na dali, maaari mo bang subukan ito muli? Tumagal pa ng 10 minuto, ngunit wala pa ring sumasagot. Sa pagkakataong ito ay medyo nagalit din si Hua Xiangyo. Anuman ang katangian nito, kukunin lang niya ang isang dakot ng anumang nakita niya at ilalagay ang lahat sa mga kamay ni Hong Dali, kumain ka kung alin ang gusto mo, tiyak na magiging epektibo. Kabaitan. Ganito niya inaliw ang sarili na kinakain ito ni Hong Dali bilang merienda. Pagkatapos kumain ay hindi niya nakalimutang tikman ang lasa. Matapos maubos ang lahat ng prutas, pinili ni Hong Dali ang paborito niyang prutas mula sa mga prutas na ito ay mabuti, ito ay mabuti, ito ay parang isang malaking bean, masarap. Ito ay isang gintong prutas. Ang yellow bean ay tinatawag na Holy Confucian Sky Fruit. Maaaring dagdagan ng isa ang lakas, liksi at reaksyon ng 5 puntos bawat isa. Ang presyo sa merkado ay 1,000,000 Shenglong coin. Pumipili lang siya ng merienda dito, ngunit si Hua Xiangyo ay lubos na nabigla, oh Diyos ko. Kapatid na dali, ang dami mong nakain. Hindi nagbago ang iyong mga katangian. Napakaraming likas at makalupang kayamanan, lahat ay isang napakahalagang bagay. Maliban sa maliit na pagtaas sa katangiang pangkalusugan, walang problema sa lahat sa pagtaas ng iba pang mga katangian ng lakas at karunungan ng higit sa 10 puntos. Ngunit nang kainin ito ni Hong Dali, walang reaksyon. Nagkatinginan ng mga disipulo sa pamilya, at nakita nilang lahat ang kasiyahan sa mga mata ng isa't isa. Hindi nakakagulat na ang Hong Dali na ito ay maituturing lamang na isang aliberga. Siya ay ipinanganak lamang na may walang kabuluhang pangangatawan, at tiyak na siya ay isang basura sa mga basura, isang lumalaban na basura sa mga basura. Lihim na natuwa ang mga taong iyon, ngunit ang matandang babae at si Hong Xingyo ay kapwa bamantong hininga. Kasing pangangatawan daw ni Junior ang aking munting sinta. Ganito rin si Junior sa simula, at wala siyang reaksyon sa kahit anong nakain niya. Gayunpaman, maaari pa ring tumaas ang mga katangian ng kalusugan ni Junior. Dali. Sa totoo lang, sa oras na ito, ang interes ni Hua Xiangyo sa Hong Dali ay hindi na kasing lakas ng dati. Kung tutuusin, si Hong Jun ang kauna-unahang super genius sa pamilyang Hong sa nakalipas na 500 taon na umabot sa Starfield level bago mag-edad ng 16. Maaari pa nga raw gamitin ni Hong Dali ang phase teleportation, kaya hindi dapat masyadong mababa ang kanyang talento sa martial arts. Ang resulta ngayon ay tila. Ngunit matalino si Hua Xiangyo Bingzo. Alam niya kung ano ang iniisip ng mga ito sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga ekspresyon ng mga tao sa paligid niya. Siya ay orihinal na nagplano na umalis, ngunit nag-atubiling sandali, at pagkatapos ay talagang ipinakita ang kanyang mukha kay Hong Dali, na nagpaisip sa mga batang babae sa paligid niya. Sa isang seloso at eleganteng ngiti, sinabi niya, Kuya Dali, bagamat wala kang reaksyon sa anumang kinakain mo, huwag kang masyadong mabaigo. Dahil hindi ito angkop para sa pagsasanay sa martial arts, kaya't huwag magsanay. Hindi ka ba mahilig gumastos ng pera? Halika, dadalhin ka ni Yuer dito. Pumunta ka at gumastos ng pera. Sinabi ng aking lola na kahit ano ang pinakamahalagang bagay sa buhay na ito,
Kung ano ang mangyayari, kung ano ang magiging kaligayahan mo, kung ano ang mangyayari sa buhay na ito, kung ano ang magiging kaligayahan mo. Meron ka pa. Alam ng lahat kung ano ang sinabi ng batang babae. Ngunit nang lumabas ito sa kanyang bibig, kasabay ng kanyang medyo bata na boses, ito ay labis na nakakataba ng puso. Sa pangungusap lamang na ito, si Tang Moxon, na medyo nagseselos noon, ay itinuring na siya bilang isa sa kanya. Pero tama, hindi mahalaga kung ano si Dali, ang mahalaga ay marunong magsalita ang kapatid na ito na si Hua Xiangyu para kay Dali, at sapat na iyon. Kung hindi, kung nakita niya na si Hong Dali ay isang tunay na walang kabuluhan sa oras na ito at tumalikod na parang basura, kung gayon gaano man siya kasama, si Tang Moxon ay tiyak na magiging maganda sa kanya. Hehe, ito ang sinabi ni Sister Xiangyu, sabi ni Hong Dali na may nakakasilaw ng ngiti. Pinili niya ang mga espiritual na bungang iyon na may magagandang katangian at dumukot ng mga dakot. Nakangiting sabi niya sabay kuha sa kanila, Lola, ang sarap ng mga prutas na ito, oo, kukuha ako ng merienda, pwede ba? Kalokohan, sino ba ang may lakas ng loob na magsabi ng kahit ano? Hindi ka ba natatakot na malaglag ang matandang babae? Napatulala ang mga alagad. Itong Hong Dali na ito ay hindi siya tinuturing na tagalabas, dam. Haha, little darling, you can take as much as you want. Anyway, madami naman dito, kaya kulang pa ang pambili. Habang tumitingin ang matandang babae kay Hong Dali, lalo itong naawa sa kanya. Napakabuting bata, pero kapareho niya ng pangangatawan si Junner, sayang. Kaya hindi talaga siya tatanggi sa kahilingan ni Hong Dali. Sa huli, personal niyang tinulungan si Hong Dali na magpanggap, kumuha ng higit pa, kung hindi sapat, magkakaroon pa. Lahat ay naiinggit at nagseselos. Nang kinain nila ito, nag-apply sila ayon sa dami, at hindi na sila nagbigay pa. Nang dumating si Hong Dali, hinablot lang niya ang mga ito sa isang dakot at kinain ng walang bayad, at nauwi sa pagkain bilang merienda. Upang sabihin na ito ay talagang hindi ang pinaka-nakakagulat na bagay. Ang talagang nakapagpahirap sa lahat ng mga lalaking disipulong naruroon ay na si Hua Xiangyu, ang magandang dalaga ng langit, ay talagang humawak sa manggas ni Hong Dali at tumakbo palabas sa harap ng lahat, at sumunod si Tang Moxon at iba pang natalo. Ang ganyang pag-uugali ito ay agad na pumukaw sa mga alulong ng mga naiinggit na lobo. End of this chapter.